Kayong mga barbaro, paano kayo nang ahas na pumunta sa aming lupain? Ang sinumang nagnanais na kunin ang aming lupain mamatay. Kamakailan lamang sa barangay ng Pag-asa, lalawigan ng Silangan, ang kooperatiba ng Bundok Gide ay lumagpas sa 100 milyon na benta. Ang nagtatag, si Marco de la Cruz, ay biglang naging pinakamayaman sa lalawigan ng Silangan. Naiintindihan ko. Pupunta ako sa bayan ngayong gabi. Anong nangyari? Parang may nauntog tayo, bababa ako at tingnan. Ahas! Kuya Daniel, patayin mo yan, patayin mo. Nasugatan. Putang ina, papatayin kita. Anong ginagawa niya? Yumuyoko, may espiritu na yan. Kuya Daniel, wag mo na pakialaman yan. Muntik na akong mamatay sa takot. Patayin mo na yan agad. Peste na yan, ang tapang takutin ako. Teka, may nilalang na humaharang sa daan. May kakaiba yan. Parang humihingi ito ng tulong sa atin. Sinasabi mo bang tulungan kita? Sinusundan kita? Sofia, Daniel, susunod ako sa kanya. Antayin niyo ako dito. Kuya Marco, ahas yan. Ang diring bagay na yan, hindi mo na pinatay, susundan mo pa. Marco, may piging pa tayo kasama ang mga opisyalis ngayong gabi. Hindi dapat maantala. Wala namang problema sa oras. Umasa tayo sa kalikasan ng ating bayan at kumita ng maraming pera. Dahil may humihingi ng tulong na hayop, tulungan natin bilang pagbabalik sa kalikasan. Sinasabi mong iligtas ko ang iyong anak? Matalino ka. Dapat maintindihan mo ako. Huwag ka nang gumala sa kalsada. Mapanganib yan. Ako si Marco de la Cruz. Ang mga taniman sa paligid ay akin. Kung wala kayong mapuntahan ng iyong anak, pwede kayong manatili sa taniman. Walang magtataboy sa inyo. Marco de la Cruz, tiyak nagagantihan kita ng 1,000 beses. Itutuloy. Marco de la Cruz. Ang inyong kooperatiba, ang batch ng prutas na ibinigay kamakailan ay nakitaan ng maraming pestisidyo at maraming tao ang nalason at naospital. Kaya't kailangan ng inyong tagapamahala. Sumama sa amin para imbestigahan. Tatay! Paano nangyari iyon? Daniel, ikaw ang namamahala sa batch na ito. Ano ba talaga ang nangyari? Pasensya na, Kuya Marco. Kasalanan ko. Hindi ko na-check ng maayos. Pasensya na sa'yo. Daniel, itinuturing kang kapatid ni Marco. Paano ka naging pabaya? Tama na. Hindi naman niya sinasadya. Si Daniel ay hindi pa kasal. Kung makulong siya, masisira ang buhay niya. Kasama ako sa inyo. Kasama, bigyan pa ako ng oras, may sasabihin ako sa pamilya ko. Huwag masyadong matagal. Sofia, sa safe deposit box ng bangko, nag-ipon ako ng gintong bar na nagkakahalaga ng 5 milyon para sa dote ni Ella. Pag-alis ko, ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bahay. Hintayin ka naming makabalik. Daniel, pag-alis ko, ikaw na ang mamamahala sa kooperatiba. Kuya Marco, gagawin ko ang lahat para mapaunlad ito. Tiyak gagawin ko. Ella, makinig ka sa nanay mo at maging mabait. Tatay, Huwag kang umalis. wag. Tatay, huwag. Tatay. Nanay, iligtas mo si tatay. Tatay. Itutuloy. 10 taon na, hindi ko alam kung si Ella at Sofia at kung maayos ba sina Daniel at ang iba.
Si Daniel ang sumundo sa akin. Si Daniel ba ang nag-utos sa'yo na sunduin ako? Anong Daniel Reyes? Sino ka ba? Umalis ka, wag kang nakaharang. Hindi si Daniel, si Sofia ba ang nagpadala sa'yo? Ako si Marco de la Cruz, ikaw dapat ang susundo sa akin sa di ba? Anong Marco de la Cruz? May sakit ka ba? Di mo gets ang sinasabi ko? Lumayas ka. Hindi ba ito ang lalawigan ng silangan? Ang pinakamayamang tao na si Sir de la Cruz? Isang taong may malaking impluensya na tulad niya. Paano siya nakalabas ng bilangguan? Wala man lang sumundo sa kanya. Narinig ko na si Sir de la Cruz ay nakulong ng 10 taon. Sa loob ng panahong iyon, walang bumisita sa kanya. Ano kayang masasamang ginawa niya para magtapos ng ganito? Si Sir de la Cruz ay maraming ginawa para sa atin sa loob. Paano ninyo masasabi iyan? Sir de la Cruz, tumayo ka. Salamat. Tingnan ninyo siya. Akala niya totoo akong nagsasalita para sa kanya. Sir De La Cruz, hindi naman siguro maglalakad ka na lang pa uwi? May susundo sa amin. Hindi ka na namin masasamahan. Talagang kapag nasa baba ka na, ginaganyan ka ng mga tao. Mabuti na lang mayroon pa akong si Daniel at ang aking pamilya. Panginoon ng ahas. Si Marco de la Cruz ay nakalabas na ng bilangguan. Ang turo ng Angkang Liu. Ang sino mang makakita sa Panginoon ng ahas ay sasabihin ang darating ang magandang kapalaran sa hinaharap ay magiging maayos ang lahat. Patuloy ang swerte sa pera. Pero dumating ng huli ang mga tao natin kaya hindi nila naabutan siya. Panginoon ng ahas, batang Panginoon, pakiusap, huwag kayong magalit. Talaga naman, dahil napakaganda ng pag-uugali ni Ginoong de la Cruz sa bilangguan, pinalaya siya ng maaga na hindi namin inaasahan. Si Ginoong de la Cruz ay marahil nakabalik na sa Yufeng Vacation Resort. Iyon ay palaging ang opisina ng kooperatiba ng Bundok Jade. Gusto ninyong personal na puntahan si Ginoong de la Cruz? Hindi ba iyon magiging problema? Ang inyong anyo, una, hindi madaling kumilos. Pangalawa, nakakatakot. Sige, aayusin ko ang lahat. Pwede ninyong tingnan muna. Pero pa rin, ipinapayo ko sa inyo na huwag lumitaw sa harap ng madla. Kung hindi, magdudulot ito ng problema para kay Ginoong de la Cruz. Ihahanda ko rin ang isang proyektong pakikipagtulungan na nagkakahalaga ng 1 bilyon upang bisitahin si Ginoong de la Cruz sa Yufeng Vacation Resort. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Ginoong Marco de la Cruz na labis na pinapahalagahan ng Panginoon ng ahas. Isipin ko, ang pamilya Santos, bagaman isa sa pinakamalaking pamilya sa bansa, ay isa lamang sa mga sakop na kapangyarihan nito. Ngayong nakalaya na si Ginoong de la Cruz, ang kooperatiba ng Bundok Jade, ang munting kumpanya ng nayon sa hinaharap ay tila magiging isang malaking grupo. Ang itsura ko ngayon, kung makita ni na Sofia at Ella, malamang na mag-aalala sila. Hindi pa ako makauwi. Buti na lang at nandyan si Daniel, hintayin muna akong magpahinga ng ilang araw sa resort bago bumalik upang makita si Ella. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Umalis! Walang basurang mapupulot dito para sa'yo. Lumayo ka. Hindi, nagkakamali ka. Hindi ako namumulot ng basura. Naghahanap ako ng tao. Hinahanap ko si Daniel. Si Daniel? Ikaw isang pulot basura, pumunta ka sa Yufeng Resort para hanapin si Sir Reyes? Wala ka bang hiya? Umalis ka. Wala akong oras para makipag-away sa isang pulot basura tulad mo. Umalis ka. Talagang hinahanap ko ang inyong Sir Reyes. Pakiusap, hayaan ninyo akong makapasok. Sabihin ninyong si Marco ang naghahanap sa kanya. Kota, baliw pala. Umalis ka na agad, kung hindi babaliin ko ang iyong mga binti. Kaninong binti ang gusto mong baliin? Sir Reyes. Daniel. Ipagpapatuloy. Napakaraming taon sa wakas ay bumalik ka na. Kuya Marco, lumabas ka na. Bakit hindi mo ako naabisuhan? Inaasam ko pa rin ang iyong paglabas sa piitan para personal na salubungin ka. Mabuti na naalala mo ako. Ang samahan nating magkapatid, hindi kailangan ang mga ito. Kanina sinabi mong baliin ang binti ng sino? Ginoong Reyes, akala ko isa lang siyang basurero. Hindi ko inaasahan na siya pala ang iyong kapatid. Kahit basurero si Kuya Marco, siya pa rin ang aking mabuting kapatid. At saka, hindi ba itinuro ko sa inyo na huwag maliitin ang tao? Ginoong Reyes, alam ko na mali ako, pasensya na. Pasensya na, tanggalin mo siya at tawagan ng ilang tao para baliin ang kanyang binti. Pasensya na, Ginoong Reyes, o... Daniel, tama na, huwag mo na siyang pakialaman. Kuya Marco, masyado kang mabait. Ang pagpunta ko sa iyo ngayon, bukod sa pagbabalik tanaw, mayroon din akong mahalagang bagay na tatalakayin nung mga nakaraang taon.
Oo nga, ang mahalagang bagay Kuya Marco, kakalabas mo lang sa bilangguan, hindi pa natatanggal ang malas mo. Pumasok muna tayo sa resort para salubungin ka at para makita mo rin ang kalagayan ng kooperatiba nitong mga nakaraang taon. Pinagsikapan kong mapaunlad ito. Sige. Kuya Marco, tingnan mo ang opisina na ito. At ang sakan sa labas, pamilyar pa ba? Naalala ko pa nung una gusto mo tumingin sa tanawin sa labas. Kaya pinanatili ko ang ayos ng opisina, Daniel. Ako ay hindi na ako ang may-ari ng kooperatiba ng Bundok Jade. Kuya Marco, Hindi iyon mahalaga. Ang pagbabalik ko ngayon ay para itanong sa iyo kunin ang bagay na iniwan ko sa iyo. bagay. Kuya Marco, wala kang iniwan na bagay sa akin. Daniel, ang tinutukoy ko ay ang mga bahagi ng kumpanya na inilipat ko sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Bago ako pumasok sa bilangguan, ang 55% na bahagi ng kooperatiba ay inilipat ko lahat sa iyo para mapadali ang iyong pamamahala. Mga bahagi. Inilipat sa akin. May ganun ba? Pagpapatuloy. Daniel, noong tayo ay, hindi ba pumirma tayo ng kontrata ng paglilipat? At sinabi mo pang itatago mo para sa akin. Ibibigay mo raw sa akin paglabas ko ng bilangguan. May kontrata na nagpapatunay. Kuya Marco, yun pala ang sinasabi mo, yung shares mo. Wala na, matagal na. Paano naging ganon? Yun ay 55% na original shares. Kahit hindi maganda ang takbo ng kooperatiba, hindi naman dapat na dilute ang shares ko. Kuya Marco, hindi mo alam, noong 10 taon kang nakakulong, ang kooperatiba dahil sa insidente ng mga prutas na may lason, halos mabangkarote na. Napilitan akong ibenta ang karamihan ng shares para mailigtas ang kumpanya. Ngayon, ang structure ng shares ng kooperatiba ay ganap na naiiba sa dati. Hindi lang ang shares mo, wala na rin akong masyadong shares ngayon. Iyon ay 100 milyong piso na halaga ng shares. Kahit mag-reorganize, paano naman nawala lahat? Kuya Marco, hindi naman ako masisisi dito. Ginawa ko naman ang makakaya ko. Tingnan mo ang opisina na ito at ang sakahan sa labas. Kung hindi dahil sa akin, baka hindi mo na makikita ang mga ito ngayon. Ang pamilyar na kapaligiran. Ginawa ko ayon sa iyong tagubilin. Inilaan ko ang lahat ng atensyon ko sa pagpapanatili ng operasyon ng kooperatiba. Hindi ka naman magagalit para sa bagay na ito ng shares at sisihin ako. Hindi kita sinisisi. Pero walang shares, wala na akong lahat. Wala na akong matutuluyan ngayon. Kuya Marco, huwag kang mag-alala dyan. Magkapatid tayo. Paano kita pababayaang walang masandalan? Assistant Lim, ano pa ang mga bakanting posisyon sa resort? Wala na, puno na lahat. Kuya Marco ay ang founder ng ating kooperatiba. Kahit puno na ang mga posisyon, kailangan nating bigyan siya ng trabaho. Kung ganun, meron talagang isang napakadaling trabaho na hindi nangangailangan ng effort. Siguro bagay kay Sir De La Cruz. Anong trabaho yon? Maghakot ng dumi. Itutuloy. Si Marco De La Cruz ay dating general manager. Mataas ang kanyang katayuan. Paano mo masasabi na bagay sa kanya ang ganitong maruming trabaho? Ginoong Reyes, itong trabaho ng tagakuha ng dumi ay isang mahalagang posisyon sa villa. Ang mga organikong sangkap sa villa ay umaasa sa tagakuha ng dumi at madali lang itong trabaho at malapit sa kalikasan. Si Ginoong De La Cruz ay nakulong ng 10 taon. Ang pinakakailangan niya ay ang makalanghap ng malayang hangin. Talagang bagay ito para kay Ginoong De La Cruz. Oo nga, Kuya Marco, may punto rin si Assistant Lim na kulong ka ng 10 taon. Dapat kang huminga ng sariwang hangin. Para maalagaan ang katawan, syempre. Kapag may mas magandang trabaho, aasikasuhin ko agad para sa'yo. Ako, gagawin ko. Panginoon ng ahas, batang Panginoon, dahan-dahan naman kayo. Hindi ko na kayo masundan. Marami pa tayong regalo para kay Ginoong De La Cruz. Nasa akin ang mga ito. Ikaw, Panginoon ng ahas, at ang batang Panginoon ay napakalinis dati. Kahit na ang mga kaliskis ay may konting alikabok, kailangan magbabad sa bukal. Ngayon, dahil nagmamadali kayong makita si Ginoong De La Cruz, hindi na ninyo pinapansin ang maruming daan. Huwag kayong mag-alala na hindi sapat ang mga regalo. Ang mga regalong ito ay aking maingat na pinili. Mayroong daang taong ginseng at maraming mahahalagang halamang gamot. Si Ginoong De La Cruz ay nasa kulungan ng maraming taon. Mainam ito para sa kanyang pagpapalakas at maaari ring ibigay sa pamilya ni Ginoong De La Cruz bilang regalo. Sapat na ito. Cheng, magmadali ako. Tatalay. Ginoong De La Cruz, ang mga organikong gulay ng bundok jade natin ay kilalang produkto sa lalawigan ng Silangan. Bawat hakbang sa pagtatanim ay hindi pwedeng magkamali. Ikaw na tagadala ng dumi, dapat mong diligin ng maayos Marco, tinanong ka ni Assistant Lim, nabingi ka? Binibining Lim, Ginoong Garcia. Kayong lahat ay dating mga tauhan ko. Noong araw, hindi ko kayo pinabayaan. Akala mo ba ikaw pa rin ang dating Kuya Marco?
Noong araw na huli kang nagnakaw ng pera. Ako ang namagitan sa pulis para sa iyo. Binigyan kita ng pagkakataong magbago. Simula ngayon magbago ka na, maging mabuting tao. Tandaan mo ito. Ngayon, isa ka lang tagadala ng dumi. Isang preso, pagdadala ka ng dumi, itinuturing na favor sa'yo. Anong tingin-tingin? Trabaho na, bilisan mo. Binibining Lim, kung hindi dahil sa akin, nasa eskinita ka pa rin nag-aantay ng mga lalaki. Ang ganda mo naman. Samahan mo kaming magsaya. Kuya Marco, hayaan mo akong sumunod sa iyo mula ngayon. Kung magsasalita ka pa ng kahit kalahating salita, maniwala ka babaliin ko ang binti mo. Anong ginagawa ninyo? Kuya Marco, ayos ka lang ba? Tingnan mo, nandito na ang tropa. Daniel? Ang lakas ng loob ninyo. Si Kuya Marco ay mas malapit pa sa akin kaysa sa sarili kong pamilya. At naglakas loob kayong apihin siya. Ginoong Reyes, hindi namin sinasadya, talagang mabagal ang trabaho ni Ginoong De La Cruz, kaya namin siya binabantayan. Lahat naman ay para matulungan si Ginoong De La Cruz na magtrabaho ng maayos. Puro ka kasinungalingan. Kuya Marco, masyado kang mabait kaya ka inaapi ng mga masasama. Daniel, salamat. Tama. Muntik ko nang makalimutan, Kuya Marco, isa kang dating bilanggo. Inaapi ka ng iba. Dapat lang naman. Itutuloy. Daniel, ikaw. Daniel ba ang tawag mo sa kanya? Isang tagalinis ng dumi, walang galang, luhod ka nga, tawagin mo si Ginoong Reyes. Marco, ang tanga mo talaga. Ikaw na nakulong ng 10 taon, walang-wala. Akala mo kaya mo akong maging kaibigan ni Ginoong Reyes. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin kung karapat-dapat ka ba. Di ba mga tropa? Ang nakaraan ay nakaraan. Ngayon ay ngayon. Kuya Marco, hindi mo ba akala na ikaw pa rin ang dating Kuya Marco? Daniel Reyes? Ikaw ang pinaka-pinagkatiwalaan kong kaibigan. Mabuti ang trato ko sa iyo. Anong mabuti? Ikaw na isang preso, makakatulong ka pa sa akin. Baka naman nagtahi ka ng damit sa loob at nabili ko ang mga iyon. Ginoong Reyes, totoo naman po, baka ang resort, yung mga payong na ibinigay sa mga empleyado noong nakaraang araw ay galing kay Ginoong Marco na ginawa niya sa loob ng bilangguan? Panginoon ng ahas, Masama po ang balita. Katatanggap ko lang ng balita. Si Ginoong De La Cruz ay inaapi sa Bundok JD Resort. Ito si Daniel Reyes, ang kasalukuyang general manager ng kooperatiba. Kasama ang mga tauhan niya. Ginagalit si Ginoong De La Cruz. Malapit na tayo sa resort. Bawat isa sa inyo ay nakatanggap ng tulong mula sa akin noon. Ngayon ay nagtatredor kayo sa akin, oo. Hindi na ako sikat, hindi na ako ang pangkalahatang tagapamahala. Pero kayo mga kapatid ko, paano kayo naging walang utang na loob? Alam mo ba ngayon na ikaw ay isang talunan na aso? Daniel. Tama na. Noong araw, ang mga magulang mo ay pinatay dahil sa utang sa sugal, walang pera para sa libing. Ako ang nagbayad ng kabaong at nag-ayos ng libing. Noong tinulungan kita, bulag ako. Hayop ka, anong sinasabi mo? Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay naging kapatid kita at ibinigay ko ang aking negosyo sa isang traidor na tulad mo. Tumahimik ka. Nagdedeliryo ka pa, masyado kitang pinalambot. Isaksak ninyo siya sa bariles para matauhan, para malaman niya kung sino ang amo. Daniel, bakit ang sama mo? Darating ang araw ng paghihiganti. Nakalimutan kong sabihin, ang asawa mo ay masarap. Hayop ka, anong ginawa mo kay Sofia? Hulaan mo. Oo, at ang anak mong si Ella sa lalong madaling panahon ay ibebenta kay Tisoy at saka ang bata ay napakaganda. Galawin mo ang asawa at anak ko, lalaban ako sa iyo. Hugasan ninyo ang ulo niya para hindi siya mag-akalang mataas siya.
itutuloy. Ahas-ahas. Sinong may kasalanan? Ng patrol sa villa? May ahas pero hindi pinatay? Ayaw nyo na? Ginoong Reyes, wag po kayong magalit. Mamaya ko na aayusin. Sibakin mo na yan, puro walang kwenta. Daniel, bakit mo to ginagawa sa akin? Noong araw, ako mismo ang nag-angat sa'yo mula sa putikan para magkaroon ka ng magandang buhay. Noong 10 taon, nangyari ang issue ng may lason na prutas. Natakot akong masira ang buhay mo at pumalit ako sa'yo sa kulungan. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Marco, tigilan mo na ang mga magarang salita. Nung araw iniligtas mo ako para lang maipakita mo ang iyong pagmamataas na nasa itaas. At saka, kailangan ko ba ang tulong mo? Hindi mo pa alam, di ba? Ang nangyari 10 taon na ang nakalipas ay sinadya ko para maranasan mo, peking mabait na hayop, ang tunay na karanasan mula sa langit hanggang impyerno. Daniel, babayaran mo yan. Karma. Ang saya-saya ko ngayon, walang katulad. At bilang pinuno ng kooperatiba ng Bundok Jade, mas sasarap pa ang buhay ko. At ikaw, Marco, isang preso na may trabahong magbuhat ng dumi, dapat kang magpasalamat sa Diyos. Dahil may malasakit si Sir Reyes. Ang pagpapaigib sa'yo ng dumi ay malaking biyaya. Wala kang utang na loob. Sir Reyes, meron talagang mga tao na akala nila sila ay parang isang malaking pinuno. Sa tingin ko, dapat buhusan ng maruming tubig ang utak nila para matauhan. Tama ka dyan. Assistant limbuhusan mo siya ng dumi sa ulo. Opo. Daniel Reyes, mamamatay ka sa hirap. Panginoon ng ahas. Has-ahas. Ikaw ay... Ikaw ang malaking itim na ahas nun. Batang Panginoon, dahan-dahan lang. Sino ka? Ikaw ba ang may-ari ng ahas na ito? Hindi mo ba alam na ito ay isang resort? Pinapasok mo ang ahas para manakot? Panginoon ng ahas, ang pinakamahalaga ngayon ay dalhin si Ginoong De La Cruz sa pagpapagamot. At kung makikipag-away ka sa mga masasamang ito, madudumihan lang ang inyong mga ngipin. Mga masasamang iyan, naglakas loob na insultuhin si Ginoong De La Cruz, kayo ay magbabayad para sa inyong mga ginawa ng matinding parusa. Isang mabangis na tao na nag-aalaga ng ahas, naglakas loob na magsalita ng ganyan sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ginoong De La Cruz, ayos lang ba ang katawan ninyo? Huwag kayong mag-alala, dumating na ang Panginoon ng ahas sa mundong ito. Walang sino man ang makakasakit pa. Ma'am, sino ba kayo talaga? Marco De La Cruz, ikaw na bilanggo naglakas loob na utusan ng ahas na manakit ng tao. Ito ay labag sa batas. Tawagin ang mga gwardya, patayin ang 2 ahas na ito at hulihin ang 2 taong iyon, dalhin sa presinto. Batang Panginoon. May napatay, pumatay ang ahas. Ikaw isasama mo ako. Ginoong De La Cruz, gusto ka ng Panginoon ng ahas na sumama sa amin para magpagaling. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong nang insulto sa iyo sa kalaunan ay mananagot sila, hindi sila magiging maganda ang kalagayan. Salamat. Sila yan. Ginoong Reyes. Ayos po ba kayo? Patayin ninyo ang 2 ahas na iyan. Sino ang makakapatay sa 2 ahas na ito? Hulihin ang lalaking iyan at ang babaeng walang hiya. Bibigyan ko siya ng 1 milyon. Sino sa inyo ang maglakas loob na sumulong? Gagawin kong mawala ang kanyang buong pamilya sa lalawigan ng silangan. Nakakatawa. Sino ka ba sa akala mo? Isang ganid na nag-aalaga ng ahas, ang laki ng bibig mo. Oo nga. Alam mo ba kung sino si Ginoong Reyes, ang pinakamayaman sa lalawigan ng silangan? Sa pagtapak ng kanyang paa, kaya niyang yumanig ang buong lalawigan ng silangan. Ikaw, isang ganid. Ang tapang mo naman. Ayaw mo nang mabuhay? Bingi ba kayo? 2 ahas lang naman. Marami kayo. Natatakot ba kayo? Sige, atakihin na ninyo. Daniel Reyes,
Ito ay alitan nating dalawa. Pakawalan mo sila. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Humihingi ako ng tawad. Marco de la Cruz, ikaw, basura ka. Ngayon na, natakot ka na. Huli na lahat kayo, sumugod na. Sinong pumatay ng isang ahas, bibigyan ko ng 1 milyon. Patayin. Halimaw, halimaw yan! Takbo, anong takbo? Ituloy ang pag-atake. Walang kwenta, mga walang kwenta kayong lahat, layas. Akala ko mahalaga ang kalusugan ni Pinunong de la Cruz kaya pinabayaan ko muna kayo. Hindi ko inaasahan na hindi ninyo alam ang kabutihan. Ngayon gusto pa ninyong saktan si Panginoon ng ahas. Mukhang ngayon kung hindi kayo bigyan ng leksyon, talagang hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang pagkakamali ninyo. Panginoon ng ahas, ang mga taksil na ito ay hindi na kailangang dumanak ang dugo sa inyong mga kamay. Ako na ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Ano ang gagawin mo? Lalabanan mo ako? Alam mo ba kung sino ang nasa itaas ko? Kung lalakad ka pa ng isang hakbang, ingatan mo gagawin kong pantay ang inyong lugar. Kahit sino pa ang nasa itaas. Ngayon pinahiya mo si Ginoong de la Cruz at naglakas loob ka pang saktan si Panginoon ng ahas. Hindi na ito mapapanagutan kahit mamatay ka, walang makakapagligtas sa iyo. Wala lang, umaasa ka lang sa 2 mutated na ahas, ang laki ng bunganga mo. Ang mga ordinaryong gwardiya hindi kayang harapin ang 2 ahas na ito. Akala mo walang makakaya? Ikaw, tumigil ka nga. Huwag kang lumapit. Narinig mo na ba ang grupo ng seguridad ng dilim? Sikat yan sa buong mundo, internasyonal na grupo ng seguridad. Ang mga tauhan ng grupo ng seguridad ng dilim kahit sa mga dayuhang labanan ng mga mersenaryo, sikat din sila doon. Grupo ng seguridad ng dilim, ano ang gagawin natin? Huwag mag-alala, Ginoong de la Cruz. Marco, nagulat ka ba? Sabi ko na nga ba, mas magaling ako sa iyo. Noong nasa iyo ang kooperatiba, isa lang itong kompanya ng probinsya. Sa akin nakaugnay na ito sa internasyonal na grupo. Sabihin mo sa akin, pinigilan mo ako sa loob ng maraming taon. Hindi ba may utang ka sa akin? Kapag kumilos ang grupo ng seguridad ng dilim, hindi nabanggitin ang 2 ahas kahit 100 tigre mabilis na malulutas. Wala ni isang mabubuhay, Binibini. Dapat kang umalis kasama sila. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na! Ginoong de la Cruz, maging payapa ka, huwag magmadali. Ang sinasabi mong grupo ng seguridad ng dilim ay nasa ilalim ng Pamilya Santos, ang grupo ng seguridad na pag-aari nila. Ang sinasabi mong grupo ng seguridad ng dilim, iyon ba ay pag-aari ng Pamilya Santos, ang security group na nasa ilalim nila? Ikaw, isang ganid, medyo may alam ka. Tama. Iyon ang nangungunang pamilya sa bansa, ang pag-aari ng Pamilya Santos, ang grupo ng seguridad ng dilim. Ang ibig mong sabihin, ang grupo ng seguridad ng dilim, ang Pamilya Santos, ang iyong sandigan? Ngayon, natatakot ka na ba? Huli na, sabi ko sa iyo. Ang aking kuyang Antonio Ramos ay nasa grupo ng seguridad ng dilim, isa sa mga pinuno ng seguridad. May kontrol siya sa ilang security team, sa paligid ng lalawigan ng silangan, at maging ang mga negosyo sa loob ng bayan ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ginulo ninyo ako ngayon, para na ninyong ginulo ang langit. May ganitong tao sa ilalim ko, kasalanan ko iyon, kulang ang aking disiplina. Hinihiling ko po sa Panginoon ng ahas at batang Panginoon na patawarin ako. Ikaw, ganid. Anong pinagkukunwari mo? Kung ayaw mong mamatay, lumuhod ka sa akin. Kung hindi, kapag dumating si Bostonio, kakainin kayo ng buhay. Hindi lang luluhod, kailangan mo ring patayin ang 2 ahas na ito at lutuin bilang sopas ng Dragon at Phoenix para kay Sir Reyes. Ang ganito kalaking ahas ay dapat masustansya. Binibining Santos, mas mabuti pang umalis ka kasama ang iyong mga kasama, ang International Security Group. Baka may baril pa sila. Kahit malakas sila, hindi nila kayang pigilan. Ginoong de la Cruz, huwag po kayong mag-alala. Ang sinasabi mong Antonio Ramos, iyan ba ang iyong sandigan? Tama. Kailangan ko lang tumawag. Dadating agad si Bostonio kasama ang kanyang mga tauhan. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Luluhod ka ba o hindi? Karapat-dapat ka ba? Gusto ko talagang makita ang Bostonio mo kung gaano siya kalakas at kung may kakayahan ba siya na paluhurin mo ako. Talagang hindi ka natuto hanggat hindi ka nasasaktan. Sir Reyes, papuntahin na si Amo Tonyo para disiplinahin sila. Mga hayop kayo. Pagdating ni Amo Tonyo, tingnan natin kung gaano pa kayo kayabang. Si Amo Tonyo hindi kasing bait namin. Tapos na kayo.
Binibining Santos, umalis na kayo. Para sa akin, pinunterya kayo ng grupo ng seguridad ng dilim. Hindi ito sulit. Ginoong De La Cruz, hayaan mo silang tawagin siya. Wala akong masyadong kasama ngayon, kaya mahirap gawin ang ilang bagay. Si Antonio Ramos, kung magdadala siya ng maraming tao, mas magiging madali para sa akin. Ito. Hanggang kamatayan matigas ang bibig. Pagdating ni Amo Tonyo, ipadakip niya lahat ng nag-aalaga ng ahas dito. Marco, darating na si Amo Tonyo. Hintayin nyo ang inyong kamatayan. Hinihintay ko lang siya. Ang sinasabi mong Amo Tonyo, gusto ko talagang makita kung ano siya, isang tanga. Tama na, ang posisyon niya bilang pinuno ng squad ng grupo ng seguridad ng dilim, hindi niya pinapahalagahan. Nakikisama siya sa isang tulad mong traidor. Anong klaseng utak meron siya? Lakas ang loob mong laitin si Amo Tonyo. Napakasama ng loob mo. Akala ko pa naman, kung handa kayong lumuhod at yumuko, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Pero hindi ko inaasahan na hindi kayo nagsisisi. Mamaya, ipapahawak ko kay Amo Tonyo na gawing giniling ang dalawang ahas na ito. At babaliin ang mga binti mo at ni Marco kayong dalawang walang hiya. Para sa natitirang bahagi ng inyong buhay, mananatili kayong lumpo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ano, gusto mo bang magpalabas ng ahas para kumagat ng tao? Kaya mo ba? Kung makakagat ang aking mga tao, hindi lang ang ahas ang papatayin ko, ipapakulong ko rin kayo at parurusahan kayo ng habang buhay. Mga tanga, wala nang pag-asa. Simula ngayon, dahil sa sinabi mong yan, ang pamilya mo, Daniel, at lahat ng kaibigan mo sa paligid ay maaapektuhan dahil sa iyo. Sa hinaharap, wala na kayong magandang araw na mararanasan. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Ang yabang mo naman, walang basihan. Sir Reyes, kabaliwan lang ng taong mamamatay na. Ang mga baboy sa bukid, bago katayin ay siya ring pinakamaingay. Sige, nakakatawa. Hindi ko inaakala na ako, si Isabel Santos, ay masasabihan ng ganito. Panginoon ng ahas at batang Panginoon. Alam ko, papabayaran ko na sila ngayon. Kontakin ninyo lahat ng security team malapit sa lalawigan ng Silangan. Handa na silang umalis. At isang Antonio Ramos sa lalawigan ng Silangan, tanggalin agad sa lahat ng posisyon at imbestigahan kung may korupsyon. Panginoon ng ahas at batang Panginoon, naayos na ang lahat. Ang mga tao sa ibaba, kahit walang kwenta, mabilis naman kumilos. Maya-maya ay makikita na ang epekto. Ang galing mo namang magpanggap, natatakot nga ako eh. Tanggalin si Boston sa posisyon. Ito talaga ang pinaka nakakatawang bagay na narinig ko sa buong buhay ko. Sir Reyes, ganyan talaga ang mga taong natakot. Naiisip nila na sila ay mahalagang tao. Akala mo nasa nobela. Siya nga pala, ngayon lang ako nanood ng isang maikling serye tungkol sa pagbabalik ng Haring Dragon. Itong taong ito, baka akala niya siya ang Haring Dragon. Haring Dragon, nasaan ang utos ng Haring Dragon mo? Ang Dragon King ay dating pulubi. Ang taong ito ay puno ng putik. Mukha talaga siyang pulubi, pero hindi rin naman posible na ang Dragon King ay pumili ng isang matandang pangit na babae para maging may bahay ng Dragon Palace. Binibining Santos, alam ko na hindi kayo ordinaryong tao, pero si Daniel Reyes ay nakikipag-alyansa sa isang malaking internasyonal na korporasyon. Kahit na may kakayahan kayo, malamang na hindi ninyo sila matatalo. Si Marco de la Cruz ay talagang nabilanggo, no? Kumpara sa ganitong taong gubat, mas may utak talaga siya. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bago dumating si Pinuno Tonyo, luhod ka ng 9 na beses at sumamba. Pagkatapos, pakakawalan kita. Marco de la Cruz, si Ginoong Reyes ay napakabait sa'yo, so huwag kang magpasalamat. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling taong sumalungat kay Ginoong Reyes? Ano ang nangyari sa kanya ngayon? Naputol ang 2 kamay at 2 paa. Ngayon, nakahiga siya sa kalye na mamalimos para mabuhay. Hindi mo ring gusto na ang iyong bobo na kaibigan ay magkaroon ng ganyang kapalaran. Ginoong De La Cruz, hindi na ninyo kailangang isaalang-alang ang mga ito. Ang grupo ng seguridad ng dilim ay isa lamang. Marco de la Cruz, luluhod ka ba o hindi? Bibigyan kita ng huling 3 segundo. Luluhod ako. Daniel Reyes, kayo 3 taksil na ito? Talagang naghahanap kayo ng kamatayan. Sino ang nagsabing naghahanap ng kamatayan ng aking kapatid na si Daniel? At sino ang gustong pumatay sa kanya? Ang lupit niyan. Kung may tapang ka, sabihin mo yan sa harap ko ulit. Angas mo talaga. Kung may tapang ka, ulitin mo yan sa harap ko. Gusto ko lang makita kailan pa nagkaroon sa lalawigan ng Silangan ng isang napakaangas na tao na maglakas loob sa kapatid ni Antonio Ramos magsalita ng ganyan. Boss Tonyo,
Pre, sabihin mo sa akin, sino ang nangapi sa'yo? Siguradong hindi ko siya palalampasin. Sila yon, lalo na yung babaeng iyon. Dahil may dalawang malaking ahas siya, inaapi ako. Gusto pa niyang kagatin ako ng ahas, kailangan mo akong ipagtanggol. Isang mabangis na tao na nag-aalaga ng ahas. Medyo malaki naman ang pinalaki mo. Kaya pala ang lakas ng loob mo. Ikaw ang nangapi. Sa kapatid kong si Daniel. Putang ina, harapin mo ako. Boss Tonyo, baka natatakot siya. Hoy, Yung Dragon King, kanina ang yabang-yabang mo. Ngayon tahimik ka na. Boss Tonyo, kanina sinigawan ka pa niya. Boss Tonyo, kailangan mo silang disiplinahin para sa akin. Gusto ko ring kumain ng sabaw ng ahas para palakasin ang katawan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Iharap mo sa akin yung pagmumukha mong aso. Itong aso, itong tao, mukhang pamilyar siya. Ikaw si Antonio Ramos. Pinuno ng team ng grupo ng seguridad ng dilim. Ang yabang mo bakit ka nagsasalita ng ganyan kay Boss Tonyo? Luhod ka na. Boss Tonyo, tingnan mo siya, dumating ka na, nagpapanggap pa rin siya, parang hindi ka niya iginalang. Boss Tonyo, ang lakas ng loob niya dahil sa dalawang malaking ahas. Malamang dati gamit ang sarili niyang ahas, sanay siyang mang-api ng tao. Bigyan mo siya ng matinding leksyon. Dalawang ahas lang. Noong nasa ibang bansa ako, noong nag-explore ako sa gubat, nakapatay na ako ng mas malaking sawa. Buwisit, nag-alaga ng dalawang halimaw na ito. Akala niya, importante siya. Lahat salakayin, patayin ang dalawang ahas na ito. Opo. Binibining Santos. Antonio Ramos, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Ano? Siyempre, paluin aso. Panginoon ng ahas. Kalmahan mo. Hindi pa ganun kalala. Panginoon, huwag magmadali. Ako na ang bahala. Antonio Ramos. Ngayon, formal kitang inaabisuhan. Ang pangalan ko ay Isabel Santos. Isabel Santos, wala akong pake kung ano pangalan mo. Bakit mo binigay ang pangalan mo? Para pag nabali ang binti mo, matawagan ko ang pamilya mo at kalad ka rin ka pa uwi. Ang Santos ay mula sa pamilya Santos. Anong pamilya Santos? Yung pamilya Santos ng grupo ng seguridad ng dilim. Antonio Ramos, ang tagal mong nagtatrabaho sa grupo ng seguridad ng dilim. Hindi mo pa narinig ang pangalan ng pinuno ng pamilya Santos? Ikaw si Director Santos? Ikaw si Director Santos. Mahirap, kaya pala pamilyar ka sa akin, kaya pala. Alam mo kung sino ako? Bakit hindi mo pa utusan ng mga tao mo na umatras? Pamilya Santos, Director Santos, paano naman mangyayari? Ikaw itong taong gubat na puno ng putik. Paano ka naman magiging ganyang kataas-taasang tao? Tama. Ang kataas-taasang si Director Santos, paano siya darating sa probinsyang tulad ng lalawigan ng Silangan? Antonio Ramos, kung ako sa'yo, papaurarin ko na ang mga tao mo at ang mga kasama mo. Lahat ng mga taksil na ito, arestuhin. Kung gagawin mo ito, baka patawarin ka pa ng mahina, ngunit kung hindi ka pa rin magsisi. Hindi na lang iyon, basta maalis sa grupo, mas malala pa. Boss Tonyo, huwag kang magpapadala sa pananakot ng taong gubat na ito. Kung totoo siyang Director Santos, bakit siya walang mga bantay? Mag-isa siyang pumunta sa liblib na lugar na ito at napuno pa ng putik. Oo nga. Ang pamilya Santos ay isa sa pinakamalaking pamilya sa bansa. Kapag ang pinuno ay lumalabas, siguradong may daan-daang mga bantay. Boss Tonyo, patayin muna natin ang dalawang ahas. Kung wala na ang ahas, tingnan natin kung paano siya magmatapang. Isang probinsyano nagkukunwaring Director Santos, dapat ay baliin lang ang inyong mga binti, ngayon ay hinahanap mo ang iyong kamatayan. Oo nga, isang probinsyano. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ikaw raw ay Director Santos, karapat-dapat ka ba? Ano pa ang hinihintay ninyo? Bakit hindi pa kayo kumilos? Patayin na ang ahas at hulihin ang dalawang ito, lalaki at babae. Gagawin ko silang leksyon. Ang daming ahas. Anong dapat ikabahala? Mga ahas lang naman, lahat kayo mag-focus, patayin lahat. Kinagat ako, nalason ako, sagipin ako, sagipin. Sagipin ako! Patayin sila ngayon, patayin sila. Protektahan mo ako, protektahan Boss Tonyo, sagipin mo ako. Tumahimik ka! Sariling gawa ng kasalanan, hindi na mabubuhay. Ito.
ang mga ahas na ito, lahat ito ay pinatawag mo. Ginoong De La Cruz, huwag po kayong matakot. Ito ang kakayahan ng Panginoon ng ahas. Sa pamamagitan ng pheromones, tinatawag ang mga kapwa ahas. Ang mga ahas na ito ay ganap na kontrolado ng Panginoon ng ahas. Hindi kayo sasaktan. Sino ka ba talaga? Ngayon ka lang tumatawag? Mukhang ayaw mo na sa trabaho mo. Hindi mo sasagutin? Sagutin mo ang tawag na ito para malaman mo kung ano ang katangahan mong nagawa. Antonio, tanga ka ba? Saan ka naman nakakuha ng lakas ng loob? At naglakas loob kang manggulo kay Direktor Santos? Wala akong pakialam kung nasaan ka ngayon, anong ginagawa mo. Hanapin mo si Direktor Santos, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi ka patawarin ni Direktor Santos, tiyak na mapapahamak ka. Panginoon ng ahas, ang lugar na ito ay ginawang magulo ng mga taong ito. Umalis na muna tayo rito. Si Ginoong De La Cruz ay may sakit. Baka maaari tayong pumunta sa isang tahimik na lugar para makapagpahinga siya. Ako. Sila. Huwag kang mag-alala, Ginoong De La Cruz. Walang mangyayaring masama sa kanila. Nalason lang sila ng ahas. Kaya itong ayusin ng aking mga tauhan. Para maiwasan ang karagdagang gulo, sana ay sumama ka muna sa amin. Sige, salamat, Binibining Santos. Boss Tonyo. Gago, putang ina mo, sinira mo ako. Ako, buwisit. Ginoong De La Cruz, inutusan ko na ang mga tauhan ko na sunduin kayo sa kotse mamaya. Pupunta muna tayo sa ospital para magpa-check up po kayo at maghanap ng lugar para makapagpahinga ng maayos. Salamat na marami sa nangyari ngayon. Mahiya naman akong istorbuhin pa kayo. Ginoong De La Cruz, kayo ang utang na loob ng Panginoon ng ahas, kaya't kayo ay utang na loob ng Pamilya Santos. Ano man ang gawin namin para sa inyo ay nararapat lang. Siya nga pala. At si Daniel Reyes. Ang mga bahagi ng kumpanya at ari-arian na inagaw niya nitong mga nakaraang taon. Ibabalik ko lahat sa inyo. Ang mga krimen na ginawa niya ay may mag-uusig na mga autoridad. Maaari kayong mapanatag. Pero ngayon medyo nag-aalala ako sa bahay. Kooperatiba ng Bundok JD nitong mga taon. Si Daniel ang namamahala. Ngayon ay ganito na siya. Nag-aalala ako para kay Sofia at Ella. Gusto ko munang umuwi. Panginoon ng ahas, ayusin ko agad. Ito. Ginoong De La Cruz. Panginoon ng ahas, nag-utos siya na ihatid kayo pa uwi. Sige. Ginoong De La Cruz, sumakay na po kayo. Hindi sila ordinaryong ahas at hindi sila mahuhuli sa sasakyan. Kamakailan ang kilalang negosyante sa aming bayan si Ginoong Daniel Reyes upang maisulong. Talagang mas mabuti si Daniel, may lakas at may kakayahan higit pa kay Marco De La Cruz na bilanggo. Anong tinitingin-tingin mo? Ang tanga mo, katulad ng tatay mong bilanggo, parehong walang kwenta. Bilisan mong linisin ang sahig, ayusin mo na rin ang mga ito. Pagkatapos magluto ka na agad, gutom na ako. Sofia, nagset na ng kondisyon ang pamilya ni Ricardo 5,500,000 kung papayagan lang si Ella na mag-face recognition para mailabas ang iniwan ng tatay niya sa kanya 5,000,000 halaga ng gintong bar, diretsong ibibigay ng sobra 5,500,000. Napag-usapan na. Nagbigay na ba sila ng down payment? Huwag na banggitin. Napakakuripot ni Ricardo Tan. Sabi, kapag sigurado nang mailalabas ang ginto, saka lang magbibigay ng kalahati. Madali naman niyang pag-usapan. Kung kailangan, pupunta pa ako sa pamilya ni Ricardo para makipag-usap. Ang kailangan ng pamilya ni Ricardo ngayon ay ginto, ang ganyang matatag na pera. Kaya ipa-drop out muna natin ang babaeng ito, itatago sa bahay para bantayan. Para di tumakas, simple lang. Diretsong tawagan ang professor niya sa universidad. Tumawag doon, papagawa ng proseso ng pag-drop out, sapat na. Hindi, ayaw kong mag-drop out. Ang perang iniwan sa akin ng tatay, hindi ninyo pwedeng galawin. Anong sabi mo, babae?
Adult ka na? Ano naman kung mag-ambag ka sa pamilya, ganyan ang tatay mo. Ganyan ka rin makasarili ang tatay mo. Nag-iwan ng ginto, kailangan pang hintayin kang maging adult bago mabuksan ang access. May pera ka na ngayon, hindi mo man lang ibigay sa akin, nanay mo. Bakit napakasarili mo? Sige, huwag na kayong gumalaw. Kung masira, hindi na makikilala ng face recognition, hindi ako marunong sa high-tech. Anong ginagawa mo, babaeng walang kwenta? Hindi ka man lang marunong magpunas ng sahig, wala kang kwenta. Ayusin mo na agad, kundi susuntukin kita. Tay, kailan ka uuwi, miss na kita? Ginoong De La Cruz, sa mga nakaraang taon, kahit hindi kami nakikialam sa inyong pamilya, pero ayon sa balita ng mga tauhan namin, maayos naman ang kalagayan ng pamilya mo. Hindi mo na kailangan mag-alala. Pasensya na, Binibining Santos. Sa 10 taon na ito, hindi ko nakita ang pamilya ko. Talagang hindi ko mapigilan mag-isip. Nakakapagtaka rin, ang asawa at anak mo, sa 10 taon ay walang nangyaring masama. Hindi ko alam kung bakit, hindi ka nila dinalaw. Mabuti na lang hindi nila ako dinalaw dahil may kamag-anak na nasa bilangguan. Kung malaman ng iba, madadamay sila at hahamakin sila. Hindi iyon ang dahilan nila. Naalala ko ang anak mong si Ella De La Cruz. Dati siyang pumunta sa bilangguan ng maraming beses. Pero sa labas lang siya tumigil saglit. Sa tingin ko malamang si Daniel Reyes ang may kinalaman. Nanakot? Okay lang ang iba, pero kung malaman ko na sinaktan pa ni Daniel Reyes sina Sofia at Ella, babayaran niya ito. Huwag kang mag-alala, Ginoong De La Cruz. Kung totoo iyon, may magsasabi at bibigyan pa si Daniel Reyes ng leksyon. Salamat. Nakarating na tayo sa barangay ng Pag-asa. Mahirap ang daan sa baryo. Tingnan mo ngayon. Barangay ng Pag-asa. Ginoong De La Cruz, tingnan mo. Baba tayo at lalakad na lang. Malapit lang ang bahay ko sa pasukan ng baryo. Anong ingay? Dumating na rin si Panginoon ng Ahas at ang mga kasama niya. Ganito na lang ma'am, gawin mo na ang withdrawal papers para kay Ella. Sige, si Ella ay anak ko, ikaw lang ang guro niya. Wala kang pakialam kung mag-withdraw siya o hindi. Sige, gawin mo nang maayos, kung hindi magrereklamo ako sa eskwelahan niyo. Naiintindihan mo ba? Peste kang bata ka, sa guro mo ba? Sinabi ang tungkol sa bahay? Ano ba yung guro mo? Ang sama ng ugali. Kung hindi lang ako busy, tutuloy ako sa eskwelahan para magreklamo sa kanya. Siguradong sira-ulong bata ito nagreklamo sa guro. Talaga, katulad ng kanyang tatay na bilanggo, pareho lang ng ugali. Ano pang hinihintay mo? Hugasan mo na ang mga plato. Bad trip ako ngayon, bawal kang kumain. Kung makita kitang kumain ng kahit isang butil ng kanin, babalatan kita. Ma, kapag dumating na ang withdrawal certificate, bilisan mo nang maihatid itong bata sa kanila. Kunin mo ang pera mula sa pamilya Lee, kailangan ko. Ang pera ay akin, anong gagawin mo? Ma, anong sinasabi mo? Anak mo ako. Si Ella ay anak ko rin, kung hindi sa akin kanino pa. Hindi ba inaalagaan ka ni Daniel? Sobrang yaman niya, kulang ka ba sa pera? Si Daniel, tight ang budget ngayon. Importante ang negosyo. Paano ko mahihingi sa kanya? At saka ito ay natalo sa sugal. 200,000, hindi mo ba ako matutulungan? Kung sakaling puntahan ako ng mga tao, saan ko ilalagay ang mukha ko? Hindi ka man lang bigyan ng ganyang pera? Kooperatiba ng Bundok JD iyon ay kumpanyang nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kung hindi dahil sa... Sige, si Daniel ang lalaki ko. Paano ko maluloko ang sarili kong lalaki? Anyway, ang pera mula sa pagbenta kay Ella, dapat ibigay mo sa akin. Kung hindi, hindi kita aalagaan sa pagtanda mo. Maibibigay mo ba o hindi? Siguradong may utang ako sa iyo habang buhay. Ma, ito na ang aking mabuting ina. At saka, 200,000 lang naman yan. Ano naman yon? Kapag napangasawa na ng batang yan ang pamilya Lee, hindi ba pwedeng humingi sa kanila ng kahit ano? Hindi. Hintayin natin lumaki pa ang negosyo ni Daniel. Kahit konting tulong, higit pa riyan ang maibibigay. Bakit nagkaroon ako ng anak na tulad mo? Ngayong naiisip ko, ang bilanggo na si Marco De La Cruz, malapit na bang lumabas ng bilangguan? Wala ring silbi kahit bumalik siya. Ang isang bilanggo, kung hindi siya gagawa ng gulo, okay lang. Kung lalabas siyang magulo, ibabalik ko siya sa kulungan. Binibining Santos, hindi na po kailangan ninyong samahan ako. Nakulong ako ng 10 taon. Umuwi ako at may kasamang babae. Natatakot akong magkamali ang pamilya. Syempre, hindi ko naman kayo sinisisi. Ibig sabihin, huwag kayong mag-alala, Ginoong De La Cruz. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala. Sige, pumunta na kayo. Kung may mangyari man, tawagan ninyo ako anumang oras. Dito lang ako sa baryo maghihintay.
Nakakahiya naman na pahintayin ko kayo rito. Ang taas ng inyong katayuan, malaking abala ito sa inyong sariling gawain. Para man sa akin o para sa buong pamilya Santos, ang tungkol kay Panginoon ng Ahas ay laging pinakamahalaga. Kayo ang tagapagligtas ng Panginoon ng Ahas. Para sa akin, natural na wala ng ibang bagay na mas mahalaga kaysa ang pagtulong sa inyo. Noon, ginawa ko lang iyon ng basta-basta. Hindi ko talaga inaasahan. Ang maliit na kabutihan ay dapat bayaran ng higit pa. Ginoong De La Cruz, huwag na kayong mag-alala. Sige, mauuna na ako. Pasensya na, Binibining Santos. Kakabanggit pa lang, hindi naman siguro si Marco de la Cruz ang bumalik. Puntahan ko at balaan yon, ang babaeng yon, para hindi siya magsalita ng kung ano-ano. Itong si Marco de la Cruz na tanga, kahit simple lang, napakatigas ng ulo. Kung malaman niya na inaapi natin ang anak niya, baka gumawa siya ng kung ano. Sige, pabayaan mong magbago ng damit ang batang iyon para iwas gulo. Ang tatay mong preso ay umuwi na. Magbihis ka ng maayos para sa iyong ina. Mamaya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kung hindi, hindi lang ikaw ang papagalitan ko, pati na rin ang tatay mo. Naiintindihan mo ba? Tinatanong kita, narinig mo ba ako o hindi? Naiintindihan ko na. Nanay, umuwi na ako. Nandito ba sina Ella at Sofia? Ma, umuwi na ako. Nandito ba sina Ella at Sofia? Isayos mo na yan, dali. Kung hindi, ikaw at ang tatay mo ang may problema. Papa, miss na miss kita. Ma, nitong mga nakaraang taon wala ako sa bahay. Ikaw na ang nag-alaga ng bahay. Salamat. Marco, buti nakauwi ka. Buti nakauwi ka. Ma, malamig ang hangin sa labas. Mas maganda kung sa loob na lang tayo mag-usap. Hindi na kailangan. Marco, 10 taon kang nakakulong. 10 taon kang nakakulong. Ang mga gamit mo sa bahay, inilipat na sa ibang lugar. Tingnan mo ang sarili mo, madumi ka. Pag uwi mo, dapat maligo ka muna. Wala naman dito. Hindi maginhawa. Mas mabuti kung bumalik ka muna sa bayan at mag-ayos ng ilang araw. Pagkatapos, papuntahin ko si Sofia para sunduin ka. Nay, wala ba sina Sofia at Ella? Kahit hindi maginhawa, pwede ba muna silang makilala? Pupunta na lang ako sa bayan. Alam ko kakalabas ko lang sa kulungan, may dala akong malas, hindi ako magtatagal. Marco, alam mo namang malas yan. Sofia. Kami ni Nay, hindi naman kami naaabala sa malas mo, pero alam mo ba na si Ella ay sophomore na? Kakayanin ba niya ang malas mo? Marco, nagkita na tayo, pumunta ka na muna sa bayan. Bukas, isama ko si Ella para magkita kayo. Sofia, Nay, kayo ba ayaw nyo akong tanggapin? Marco, nagkakamali ka. Ganito talaga ang tradisyon natin. Bawal magdala ng malas sa bahay pagkalabas ng kulungan. Pumunta ka muna sa bayan, basta nakalaya ka na. Marami pang pagkakataon na magkita tayo. Nay, Sofia, may problema ba si Ella? Gusto ko siyang makita. Noong bata siya, laging dumidikit sa akin. Nang malaman niyang nakauwi ako, bakit hindi siya lalabas para makita ako? Natutulog na si Ella. Ikaw na tatay, bakit mo guguluhin ang tulog ng anak mo? Ella. Ang sakit. Ella. Sofia, ikaw. Marco, ano bang gusto mo? Alam mo ba? Ano ba ang pagkatao mo ngayon? Bilanggo ka. Naiintindihan mo ba? Sa 10 taon na ito, dahil sa iyong pagkabilanggo, ang pamilya lalo na si Ella, sobrang naapektuhan dahil sa iyo. Ngayong bumalik ka, gagawa ka na naman ng gulo. Iniisip mo pa ba ang pamilya? Marco, hindi sa sinasabi ni nanay. Kung talagang gusto mo ang kabutihan ni Ella, hindi ka dapat bumalik. Baka hindi mo alam. Si Ella, dahil mayroon siyang tatay na bilanggo, ay inaapi sa paaralan. At sa labas, pinipilit siyang magtrabaho. Masakit sa puso ko makita. Ella, ipakita mo sa tatay mo kung paano ka inaapi. Ella, kung para sa ikabubuti ng tatay mo, ipakita mo sa kanya. Nakalimutan mo na ba ang dati kong mga aral na itinuro sa iyo? Ella. Tama na, Marco. Kung talagang para sa ikabubuti ni Ella, umalis ka na. Kung malaman ng mga tao sa baryo na bumalik ka, magsisimula na naman silang magchismis tungkol sa pamilya.
Kaming dalawang matatanda, makapal ang balat, hindi naman kami nag-aalala. Si Ella bata pa, hindi niya kakayanin ito. Ella. Patawarin mo ako anak, aalis na si tatay. Hoy, sino yan? Sofia, bilisan mong ipaayos si Ella. Susunduin ko siya mamaya. Bakit po kayo nagmamadali, Ginoong Tan? Gabi na, sarado pa ang bangko, di ba? Tangina, yung mga gintong bar. May isang malaking amo sa likod ko na nagmamadaling gamitin yan. Susunduin ko kayo ngayon din, naiintindihan mo ba? Makinig ka sa akin. Kapag natapos na ang usapan, dadagdagan ko ng 6 na milyong piso. Hindi ko kulangin kahit piso. Kung hindi matapos, ang pamilya mo, hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay. Sabihin ko na sa'yo, ang aking malaking amo ay isang mataas na opisyal ng grupo ng seguridad ng dilim. Kung galitin mo ako, kahit si Daniel Reyes ay hindi ka maililigtas. Sofia, sino yan? Bakit tumatawag sa ganitong oras? Guro ba ng eskwelahan ni Ella? 6 na milyon. Ginoong De La Cruz, anong nangyari sa inyo? May problema ba talaga sa bahay? Ginoong De La Cruz, kung may problema sabihin niyo sa akin. Huwag kayong mahiyang magsabi. Salamat sa pag-aalala, Binibining Santos. Wala naman talagang problema. Hindi ko lang inasahan na ang aking pamilya dahil sa pagkabilanggo ko ay nagdusa ng ganito. Ngayon talagang pinagsisisihan ko para sa isang taksil na kapatid. Nasayang ko ang sarili ko at nasayang ko rin ang pamilya ko. Ginoong De La Cruz, hindi naman ninyo kasalanan ito. Hindi mo talaga makikilala ang tao sa labas. Kayo ay taos pusong nakikipagkapwa, hindi iyon magiging kasalanan. At saka, ang mabuti ay may gantimpala at ang masama ay may parusa. Ngayon, si Daniel Reyes ay nagbayad na sa kanyang mga ginawa. Kapag nabawi ninyo ang lahat sa inyo, at sa tulong ng Panginoon ng ahas, mapapabuti ang kalagayan ng inyong pamilya at mababawi ang mga pagkukulang sa mga nakaraang taon. Hindi iyon magiging mahirap. Salamat sa inyong pag-aliw, Binibini. Iyan ang dapat gawin. Sa mga susunod na araw, babawi ako kay Ella at Sofia. Buti naman at naisip ninyo iyan. Ngayong hindi kayo makauwi, bakit hindi tayo muna pumunta sa bayan para magpahinga? Ang iba pang bagay, kapag magaling na kayo, ay maaari nating ayusin ng mabuti. Tae, anong klaseng lugar ito? Hindi man lang makapasok ang sasakyan, nadumihan ang bagong kong sapatos. Kayo ba ay mga taga rito? Alam ninyo ba kung saan nakatira si Sofia Garcia? Sino kayo? Anong pakay ninyo kay Sofia Garcia? Anong pake mo? Mga taga-probinsya, napakawalang modo. Ginoong Tan, nakapunta na ako dito dati. Ang bahay ni Sofia Garcia ay nasa unahan lang yata. Itong dalawang tao mukha silang masasama. Bakit nakikisama si Sofia sa kanila? Ginoong De La Cruz, kung nag-aalala kayo, bakit hindi tayo bumalik at tingnan? Sige. Ginoong De La Cruz, dumating na rin ang Panginoon ng Ahas. Dahil kasama natin ang Panginoon ng Ahas kahit may manggulo, hindi na kailangang mag-alala. Ginoong Tan, nandito na po kayo. Si Sofia Garcia at ang anak niya, saan sila pumunta? Buwisit, hindi naman siguro tumakas? Ginoong Tan, nagbibiro po kayo. Ano po ba kayo? Wala po kaming ganyang tapang. Si Sofia ay nag-aayos sa kwarto ngayon at ang babaeng iyon, hinihintay lang po kayo. Mukhang marunong naman kayong umasta. Bilisan mo, ipakita na ni Sofia ang babae. Bawat minuto, milyon-milyon ang kita ko. Wala akong oras para sayangin dito. Hindi, ayaw ko pumunta, mapakiusap. Buwisit na walang utang na loob. Inalagaan kita nitong mga nakaraang taon. Pinakain at pinainom kita ng libre. Ngayon, gusto ko lang naman na mag-ambag ka. Ayaw mo pa, maging mabait ka. Kung hindi, papatayin kita sa pambubugbog at ang tatay mong bilanggo. Kung hindi ka susunod, pareho ko kayong paparusahan. Naiintindihan mo ba? Sofia, maganda ang ginawa mo. Gusto ko ito. Ginoong Tan, ang bilis naman po ninyo. Ang ganda pala ng anak mo. Parang umiiyak na bulaklak. Mukhang bata pa. Kung hindi lang mahirap ang pamilya ninyo, talagang hindi ako tutol na maging kamag-anak tayo. Ginoong Tan, ngayon na po ba ninyo dadalhin ang babaeng ito? O may iba pa po kayong plano? Siyempre ngayon na. Wala akong oras na magtagal dito. Dalhin na. Hindi, ayaw kong pumunta. Tumahimik ka. Ginoong Tan, ang pagiging kailangan mo ay isang pribilehiyo. Kung magpapatuloy ka tulad ng tatay mong bilanggo, sasayas to. Magsasalita ka pa, paniwalaan mo o hindi. Ngayon ay papapuntahin ko si Ginoong Tan para disiplinahin ang tatay mo. Tatay mo ay kakalabas lang.
Ginoong Tan, bastos na bata, pasensya na sa kanyang pag-uugali. Maaari mo na siyang kunin ngayon. Mabuti, isa kang ina. Madaling sabihin, kinuha mo na. Ginoong Tan, sandali. Sofia, huwag kang maging walang hiya. Paano mo ako hindi papansinin? Ginoong Tan, nagkakamali kayo. Wala akong lakas ng loob. Pero ang 6 na milyon, Ginoong Tan. Sofia, talagang kawili-wili ka. Akala ko nagsisisi ka sa pagkuha ng pera ng anak mo, pero ito pala ang nasa isip mo. Tungkol sa pera, madali lang. Hintayin mong dalhin ko ang anak mo para makuha ang gintong bar. Pagkatapos magpapadala ako ng pera. Ginong Tan, hindi ba pwedeng mag-advance muna? Kailangan ko talaga ng pera ngayon. Marami akong utang sa sugal. Apurahan na. Wala akong pakialam sa utang mo. Naalala ko, yung asawa mong si Marco na bilanggo. Bago siya makulong ay isa rin siyang negosyante. Siguradong may iniwan siyang pera para sa iyo. Huwag mong sabihin sa akin na naubos mo lahat sa sugal. Puta, totoo nga, ang galing mo talaga. Sofia, ang galing mo talaga. Ginoong Tan, nitong mga nakaraang taon, nadamay lang ako sa bilanggong iyon. Mula nang makulong siya, palaging malas ang sugal ko. Wala akong magawa. Ginoong Tan, sana, alang-alang sa mga gintong bar na iyon, magbigay ka naman kahit kaunti. Bigyan ng tatay mo. Sino ka para turuan ako? Sabihin ko sa iyo, maghintay ka lang. Kung magdadaldal ka pa, maniwala ka. Ipapabali ko ang binti mo ngayon din. Ginong Tan, hindi mo to pwedeng gawin? Umalis ka. Ano pang hinihintay mo? Kunin siya at dalhin. Ginoong Tan, ang dami-dami ng gintong bar na yon. Bigyan mo naman ako kahit kaunti. Bitawan mo. Ginoong Tan. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Umalis ka. Anak ko. Tigil, anong ginagawa nyo? Ikaw yung taga-baryo kanina sa daan? Bakit ka nakikialam sa ginagawa ko? Alam mo ba kung sino ako? Isang taga-probinsyang mangmang at nangahas ka pang makialam? Umalis ka na dito. Tatay, Ella, ang tapang-tapang ninyo. Sino ka bang gago? Nakatawa ka sa akin. Sa tono ng boses mo, akala mo, malaking tao ka. Ikaw, Binibining Santos, iligtas mo po ang pamilya ko. Ginong De La Cruz, huwag kang mag-alala, andito ako. Walang mangyayaring masama. Pakawalan mo sila. Hindi mo alam ang iyong limitasyon. Ella, okay ka lang ba? Papa, natatakot ako. Huwag kang matakot. Ella, nandito si Papa, pasensya na. Anak, huli na si Papa. Yung mga nanakit sa akin, ang tapang ninyo, mukhang gusto ninyo nang mamatay. Mga taong nanakit sa akin, ang lakas ng loob ninyo. Sa tingin ko gusto na ninyong mamatay. Anong tinitingin? Alam nyo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay si Ricardo Tan, may-ari ng kumpanya ng konstruksyon ng Ricardo sa buong lalawigan ng Silangan. Walang taong matatapang na mang-insulto sa kanya. Tapang nyo, tiyak na patay kayo. Ricardo Tan, kumpanya ng konstruksyon. Parang medyo isang mayabang na lokal na hari sa sinasabi mo. Mukhang mapang-api rin ang pamilya mo. Tama ka dyan. Ang pamilya Tan sa lalawigan ng Silangan ay hari. Kahit mga opisyal ng gobyerno ay kailangang magbigay galang sa pamilya Tan. May kakayahan ka, ngunit sa harap ng pamilya Tan, isa ka lang asong kalye na madaling patayin. Ang mang-insulto kay Ginoong Tan. Patay ka. Sisiguraduhin kong maputol ang dalawang paa mo. Pasensya na, yung tinatawag na konstruksyon ng Ricardo, hindi yan kabilang sa aking lista. Payo ko sa'yo, kung ayaw mong malugmok ang pamilya mo, ang dapat mong gawin ngayon ay lumuhod at humingi ng tawad sa pamilya ni Ginoong De La Cruz. Si Ginoong De La Cruz ay mabait. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, baka magkaroon pa ng pag-asa ang pamilya mo. Nakakatawa talaga ngayon. Maraming nagyayabang. Ngunit yung ganyang klaseng siraulo bihira lang. Binibining Santos, magkakaproblema ba? Huwag kang mag-alala, Ginong De La Cruz, 2 o 3 tao lang. Hindi yung problema. At saka nandito naman si Panginoon ng Ahas tungkol sa tinatawag na pamilya Tan. Hindi na kailangan pang isipin iyon. Alam mo naman ang background ko at ni Panginoon ng Ahas. Nay, Sofia, ayos lang ba kayo? Sofia Garcia, ang lalaking ito, Ay asawa mo. Marco De La Cruz, ikaw na walang hiya. Isa kang peste. Pagbalik mo, nagdulot ka agad ng malaking gulo. Kaya mo bang mang-insulto kay Ginoong Tan? Sinira mo ako. Dapat noon pa. Dilagdagan ko pa ng mga kaso para mabulok ka sa bilangguan. Buwisit, dali lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Tan. Kung hindi papatayin talaga kita. Sofia, ikaw. Pasensya na po, Ginoong Tan. Wala akong kinalaman sa taong ito. Nakulong siya ng 10 taon. Hindi na siya asawa ko. Ano man ang gawin niya, wala na akong pakialam. Kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila, gawin ninyo. Huwag lang akong idamay. 10 taon sa bilangguan.
Siya ang founder ng kooperatiba ng Bundok Jade. 10 taon na ang nakalipas, ikaw at si Daniel Reyes ang nag-set up at nagpakulong sa kanya, kaya pala siya praning. Kahit ako, hindi siya natatakot. Talagang bobo siya. Ano? Ginoong Tan, tingnan ninyo, kung alam na ninyo ang lahat, alam na ninyo na malinaw ang relasyon ko sa bobo na ito. Siya ay kami ni Daniel, ang nag-set up at nagpakulong. Ngayon, nakalaya na siya, kaaway lang siya. Kung ano ang gawin niya, tiyak na wala akong kinalaman. Nakakatuwa naman. Sofia Garcia. Wala ka talagang hiya para sa sarili mong buhay. Naglakas loob ka sa harap ng asawa mo. Nasabihin ito ng napakalinaw. Kailangan kong aminin. Medyo hinahangaan na kita. Pero sa tingin ko, itong tanga, tila hindi pa alam ang nangyari. At nagmamalasakit pa sa iyo. Tanga talaga siya, pero hindi ko kailangan ng malasakit niya. Ginoong Tan, pakiusap, bitawan ninyo ako tungkol sa mag-ama. At itong babaeng ito, gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Pwedeng patayin. Sofia, ang nangyari nun, ikaw at si Daniel Reyes pala ang nag-set up sa akin. Marco, anong sinisigaw mo? Ang ganda ng Sofia namin, ikaw, isa kang duwag. Sa tingin mo ba, karapat dapat ka kay Sofia? Si Sofia at si Daniel ay nagmamahalan, pinigilan mo sila, kaya ipinakulong ka namin. Yun ay nararapat lang, ano ang karapatan mong magalit? Nanay. Paano mo masasabi yan? Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ko gusto ang isang manugang na tulad mo. Noong araw pinapatakbo mo ang kooperatiba, talagang napakayaman mo. Humingi ako sa iyo ng ilang milyon para magsaya, palagi ka na lang nagdahilan. Sa tingin ko, hindi mo talaga ako itinuring na iyong biyenan. Iyan ang pondo ng operasyon ng kooperatiba at iyon ba ay magsaya? Ipinangsugal mo iyan. Noong mga panahong iyon, ako na ang pumupuno ng mga butas para sa iyo. Hindi bababa sa ilang milyon, marahil ay 10 milyon. Paano mo nagawa iyan? Tama na Marco ngayon, isa kang bilanggo. Anong pinagsasabi mo dito? Ngayon, may lakas ka pang galitin si Ginoong Tan? Maari kang humingi ng tawad kay Ginoong Tan o ibigay mo ang anak mong babae at umalis ka na. Huwag mo akong idamay. Ano ba pinapanood ko ang gulo sa pamilya ninyo? Muntik nang maantala ang mahalaga kong bagay. Tigilan na ang ingay. Bobo, bilisan mo at ibigay ang anak mo dahil ang anak mo ay kapaki-pakinabang sa akin. Ngayon, hindi ko na kayo pakialaman. Ella. Tay, hindi ako sasama sa kanya. Ang gintong bar na iniwan mo sa akin, ayoko ibigay sa kanya. Ano, Sofia? Anong nangyari kay Ella? Wala kang pakialam. Bitawan mo, ibigay mo sa akin ang batang ito. Ibigay mo ang anak ko. Anak! Ngayon, wala sa inyo ang makakalabas dito. Dapat bayaran ng bawat isa ang inyong mga ginawa. Ayaw sa mabuti, gusto sa masama. Akala mo ba may kakayahan ka? Wala akong magagawa sa'yo? Ilabas ang mga armas para malaman niya kung sino ang amo. Dito sa loob ng bansa, naglakas loob kayong magdala ng baril? Hindi ba ninyo alam na parusang kamatayan ito? Parusang kamatayan. Sa Jiangning, ang pamilya Li ang hari, ang pamilya Li ang batas. Huwag nang banggitin ang baril. Kahit na talagang patayin kayo, walang mangahas na akusahan ako. Sana pagkapasok mo sa kulungan, makakapagtiwala ka pa rin. Hanggang sa huling sandali, matigas pa rin ang ulo. Ngayon lumuhod ka sa akin. Baka maiwan ko pa ang buhay mong parang aso. Kung hindi, kapag nag-utos ako, hintayin mong sumabog ang ulo mo. Kung kaya mo, patayin mo ako. Ikaw tanga, nagkasala ka sa akin, nagkasala ka sa pamilya Lee, at gusto mo lang mamatay ng ganoon kadali. Manahimik ka, tanda ka na pero masigla pa ang katawan mo. Kapag nakalaya na ako, ipapadala kita sa minahan para maguling, para hindi ka na makalabas pa. Simula bukas, ang pamilya Lee sa Jiangcheng City, wala na kayong pamilya Lee, at lahat ng miyembro ng pamilya Lee mawawala sa Jiangcheng. Mukhang hindi ka matututo hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong. Para sa akin, baliin mo ang kanyang binti. Tingnan natin kung matigas pa ang kanyang bibig. Anong tinitignan nyo? Patayin siya! Ahas, ahas, ahas. Anong klaseng bagay yan? Saan nanggaling ang mga ahas? Ahas, ahas, ang daming ahas. Nasa itaas din. Ginoong De La Cruz, dumating na ang Panginoon ng Ahas. Baka gusto mo munang dalhin si Binibini sa kotse. Ako na ang bahala dito. Salamat sa kabutihan, Binibining Santos. Pero si Daniel ang nagplano laban sa akin. Okay lang sana. Magkapatid lang naman kami. Pero si Sofia at ako,
ay mag-asawa. Paano niya nagawa sa akin ito at ginawa pa ito sa anak natin? Naiintindihan ko, Ginoong De La Cruz. Naiintindihan ko kayo. Pero para sa kaligtasan, hayaan mo munang alisin ko sila. Saka kayo magtanong para iwas aksidente. Binibining Santos, pasensya na sa abala. Paumanhin talaga. Wala yon. Gusto ko ring malaman kung gaano kasama ang ugali ng isang tao para magawa niya ito sa sarili niyang asawa at anak. Ganyan kasama kahit ang mga ahas na ito. Marunong magpasalamat sa Panginoon ng ahas. Si Sofia ay mas masahol pa kaysa sa mga walang isip na ahas. Ginoong De La Cruz, maaari na kayong magtanong ngayon. Paano ninyo nagawa ito sa akin? Tapos na kayo. Kayo, alam ba ninyo kung sino ang nasa likod ni Ginoong Tan? Anong uri ng koneksyon? Si Ginoong Tan ay hindi lang anak ng kumpanya ng construction ng Ricardo, kundi protektado ng grupo ng seguridad ng dilim. Ang ginawa ninyo ngayon kay Ginoong Tan ay may kapalit. Takot na ba kayo? Baka hindi kayo takot sa tatay ko. Pero ang grupo ng seguridad ng dilim ay isang malaking international na grupo. Ang tagapamahala dito ng grupo, si Antonio Ramos. Kaibigan ko yon. Ang area manager sa taas ni Kuya Tonyo ay ang malaking pinuno na sumusuporta sa negosyo ko. Ang ginawa ninyo ngayon, kapag nalaman ni na Kuya Tonyo at ng malaking pinuno, sapat na para patayin kayo ng 100 beses. Nakakatuwa. Ano? Hindi ka naniniwala? Kung kaya mo, hayaan mo akong tumawag. Hintayin mong tawagan si Kuya Tonyo. Makikita ko kung kaya mo pa bang maging ganito kawalang hiya. Correct si Ginoong Tan, kaya mo ba? Ginoong De La Cruz, ano sa tingin ninyo? Binibining Santos, sige hayaan mo silang tawagan ng tao. Tingnan natin kung gaano sila kagaling. Na hindi sumusunod sa batas, ganyan mga pinang tao. Payag ka. Talagang tanga. Kuya Tonyo, nasa Barangay Pag-asa ako para sa ginagawa ang bagay na iyon para sa pangunahing pinuno. May walang pakundangan na humuli sa akin. Bilisan mo magdala ng tao para tulungan ako, anak ng... Sino ang walang respeto? Ako mismo ay may problema. Mawawala na ang posisyon ko. Ngayon, naghihintay ako ng pabor mula sa pangunahing pinuno. Sino ang manggugulo sa plano ng pangunahing pinuno? Anong posisyon ang mawawala, Kuya Tonyo? Ayaw mo nang mabuhay? Huwag mong itanong ang hindi dapat. Mamaya dadalhin ko ang mga tao. Hintay. Ano ang sabi ni Ginoong Tan? Siyempre ayos na. Kayo dalawa, maghintay kayo sa akin, darating na si Kuya Tonyo. Tingnan natin kung paano kayo magmamayabang. Kuya Tonyo ha, hihintayin ko siya. Hindi ka natatakot sa grupo ng seguridad ng dilim? Ginoong Tan, huwag kang mapadala sa kanya. Siya ay isang ganid. Marahil ay hindi niya alam kung ano ang internasyonal na korporasyon, hindi niya maintindihan. Malamang hindi pa siya nakarinig ng grupo ng seguridad ng dilim. Ang kamangmangan ay nagdudulot ng kawalan ng takot. Kapag dumating na si Kuya Tonyo kasama ang kanyang tauhan, ipakita sa kanya kung ano ang kapangyarihan ng isang malaking grupo. Tiyak na malalaman niya na mali siya. Maghintay kayo sa kamatayan. Kuya Tonyo, ang bilis mong dumating? Nakita nyo, ito ang kahusayan ng grupo ng seguridad ng dilim. Tapos na kayo. Panginoon ng ahas, narito ka na. Ella, huwag kang matakot. Sila ay mga kaibigan ni tatay. Anong klaseng halimaw ito? Ikaw ang ahas na humarang 10 taon na ang nakalipas. Sofia Garcia, kilala mo ang dalawang halimaw na ito? Ang mga ahas na iyon ay kontrolado nila. Ang mabuti ay may gantimpala, ang masama ay may parusa, hindi naman hindi darating ang ganti, hindi pa panahon. 10 taon na ang nakalipas, iniligtas ko ang isang mahiwagang ahas. Kaya ngayon tinutulungan ako ng mahiwagang ahas. Inimbita ko si Binibining Santos at ang mga ahas na tumulong. Iniligtas kami ni Ella, ikaw at si Daniel Reyes. 10 taon na ang nakalipas, iniwan ninyo ang inyong pamilya. Maraming kasamaan ang ginawa ninyo, kaya ngayon nararanasan ninyo ang bunga kung hanggang ngayon ay hindi ka pa nagsisisi ang naghihintay sa iyo. Ay mas malagim na kapalaran Dahil pala sa pagligtas mo ng ahas noon, nakatanggap ka ng tulong mula sa mga kakaibang tao at bagay. Akala ko may talino kayo o background. Anong taon ba ang akala mo? Ganyan pa rin ang gawin mo? Kahit gaano pa kagaling ang isang tao, hindi siya makakalaban sa malalaking kumpanya at konsorsyum. Ganun pala iyon. Nagtataka nga ako, itong taong gubat, bakit nung narinig ang pangalan ng grupo ng seguridad ng dilim hindi natakot? Akala pala niya kaya niyang kontrolin ang mga ahas. Kaya sobrang kumpiyansa niya. Kung noong nakaraang siglo ito, hindi na ako magsasalita. Talagang magagamit ang mga kakaibang tao at bagay.
Pero ngayon, anong silbi ng maraming ahas? Paggamit ng baril, papatayin lahat ang mga iyon. Kahit hindi gumamit ng baril magdala ng pampatakas ng ahas, ilang ahas ang lalapit sa'yo? May punto kayo. Pero sino ang nagsabing kailangan ko ng ahas para alisin ang mga walang kwentang tulad ninyo? Kailangan pang gamitin si Panginoon ng ahas ang kumilos. Anong ibig mong sabihin? Sinong bastos ang nangaapi sa kaibigan kong sili? Wala nang buhay? Sinong gago ang mga api sa kaibigan kong sili? Ayaw niyang mabuhay? Boss Tonyo, dumating ka na sa wakas. Iligtas mo ako. Daniel, nandito ka rin. Iligtas mo ako, iligtas mo ako. Sino? Boss Tonyo. Boss Tonyo, dalawang malalaking ahas lang naman. Nagdala ka ng maraming tao, madali lang malutas. Hindi na kailangang magpanik. Boss Tonyo, Daniel, ang ahas na ito ay kontrolado ng babaeng iyon. Hulihin ninyo siya, baka hindi na kailangan pang lumaban sa ahas. Oo, ang kapal ng mukha ng babaeng iyon. Pinapahiya niya ang grupo ng seguridad ng dilim. Nabalitaan ko na darating kayo, Boss Tonyo. Hindi man lang siya natakot. Sabi niya gusto niyang makita. Ano ba talaga ang kaya mong gawin? Tulad niya, Boss Tonyo, kailangan niyo siyang turuan ng leksyon. Para malaman niya ang kanyang lugar. Boss Tonyo, hindi ako takot sa ahas. Ako na ang haharap sa kanya. Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Babaeng walang hiya, lumapit ka rito. Putang ina mo, si Binibining Santos ba ang sinisigawan mo? Gusto mo ba akong patayin? Direktor Santos, patawarin mo ako, Direktor Santos. Hindi ko alam na kayo pala. Kung alam ko lang na nandito kayo, hindi na sana ako nagdala ng tao. Boss Tonyo, ano po ang ginagawa ninyo? Isang babaeng gala lang naman. Kayo... Tumahimik ka nga. Miguel Tan, inalagaan kita ng husto, ginanyan mo ako. Kung may mangyari sa akin ngayon, siguradong papatayin kita. Kahit dumating si Ricardo mong tatay, wala rin. Boss Tonyo, ikaw. Direktor Santos, hindi ako pumunta para tulungan sila. Daan lang ako para makita si Kuya Marco. Gusto ko lang humingi ng tawad ng maayos. Wala akong kinalaman dito. Daniel, sabi mo humihingi ka ng tawad kay Marco de la Cruz. Ano ang ibig mong sabihin? Sinong tinatawag mong Daniel? Anong kinalaman mo sa akin? Daniel, noong araw ako mismo ang tumulong sa'yo para makuha ang kooperatiba. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tumahimik ka rin. Kung magsalita ka pa ng isa, paniwalaan mo bang papatayin kita? Kuya Marco, patawarin mo ako. Hindi ko na intensyon na saktan ka pa. Napagtanto ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap. Sabihin mo kay Direktor Santos na pakawalan na ako. Pakiusap. Daniel Reyes, kung hindi dahil kay Sofia Garcia, hindi ko malalaman na ang mabuti mong kapatid na ito ay nakipagsabuatan sa asawa ko at gumawa ng bitag para sa akin. Sabi ko na nga ba, 10 taon na ang nakalipas, ibinigay ko sa iyo ang kapangyarihan, ngunit kumuha rin ako ng espesyal na tagapangasiwa upang bantayan ang kabuuan. Paano naging madaling lumitaw ang insidente ng nakalalasong prutas? May kasabwat pala sa loob. Kuya Marco, hindi ako ang may kasalanan. Si Sofia Garcia ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan. Binantaan niya ako. Lahat ng iyon ay plano niya. Naiinggit lang ako sa'yo. Gusto ko lang ng pera. Lahat ng ito ay pakana niya. Hindi, Daniel, ikaw, bakit ka humihingi para sa tangang ito at paano mo... Tinawag ka ni Boss Tonyo na Direktor Santos. Ibig sabihin ikaw ay mula sa pamilya Santos? Ngayon mo lang naisip, tanga. Imposible naman. Si Santos, pamilya Santos. Pero ang konsorsyum sa likod ng grupo ng seguridad ng dilim, ang pinuno ng pamilya Santos, paano naman siya pupunta sa ganitong lugar na probinsya? Ginoong Tan, ano po ang ibig sabihin ninyo? Anong ibig sabihin ng sa likod ng grupo ng seguridad ng dilim? Sofia, sira ka sa akin. Bakit mo sinaktan ang anak ko? Hindi lang anak mo ang sinaktan ko, ikaw din ang sasaktan ko. Matandang walang kwenta. Talagang sinira ninyo ang buhay ko, ang buong pamilya ninyo. Alam ba ninyo kung ano ang pamilya Santos? Ang grupo ng seguridad ng dilim sa likod ni Boss Tonyo ay isa lang. Isang negosyo sa ilalim ng pamilya Santos. Nasaktan ninyo ang isang mahalagang tao at hindi man lang ninyo sinabi sa akin. Gusto ko kayong patayin sa isang hampas. Imposible, isang palabas lang na naglalaro ng ahas. Paano magkakaroon ng malakas na pagkatao at itong walang kwenta? Taong mahirap mula sa barangay ng Pag-asa. Paano naman siya makaka-relate sa isang mahalagang tao? Magkaroon ng koneksyon? Oo nga, imposible iyon. Itang tanga, taga-probinsya na walang pinag-aralan, at isang bilanggo pa. Saan siya makakakita ng ganyang mahalagang tao? Tumigil ka sa kakasabi. Nandyan ka pa ba nagkukwento? Para bang natatakot kang mabuhay ng matagal? Baka hindi ka na makapag-reincarnate? Dalawang tanga. Si Boss Tonyo ay ganito na. At sinabi ko na rin ito. Nandito pa kayo. Nagsasabing imposible.
Imposible. Wala ba sa isip ninyo, kundi ang 4 na salitang ito? Direktor Santos, Ate Isabel, wala akong alam. May kasalanan ako. Dapat mamatay ako. Hindi ako tao. Pakiusap sa pangalan ng wala pa akong tunay na kasalanan. Pakawalan mo na ako tulad ng isang utot. Ginoong De La Cruz, lahat ng narito ngayon ay nasa inyo na. Nung inagaw mo si Ella kanina, hindi ba sobra kang mayabang? Nung tinawag mo akong tanga, ang yabang mo, di ba? Noong pinaputukan mo si Binibining Santos ng iyong tauhan, ang confident mo, di ba? Bakit ngayon ka nagsasabi ng ganyan? Ang ikaw ngayon ay hindi ko gusto. Mas gusto ko pa yung attitude mo kanina. Ginoong De La Cruz, kasalanan ng taong ito. Siya ang nandaya sa akin para pumunta dito. Wala pa akong ginagawa. Kayo na lang ang humarap sa kanya. Kung hindi, ako na ang pupulutin ng binti niya para mailabas ang galit ninyo. Oo. At si Sofia Garcia, lahat siya ang nag-utos. Kuya Marco, patayin mo na siya, patayin mo na lang siya. Lumayas ka. Marco De La Cruz, talagang hindi mo ako papatawarin. Sasabihin ko sa'yo, kilala ko ang pinuno ng konsorsyum ng Bansang Araw. Iyan ay dayuhan. Hindi ka ba natatakot, Daniel Reyes? Wala ka ng pag-asa. Sumama ka sa konsorsyum ng Bansang Araw. Paano mo nasabi ng walang hiya? Ginoong De La Cruz, masyadong maingay dito. Baka naiinis kayo. Kung gusto ninyo, ako na ang bahala. Salamat, Binibining Santos. Ngayon wala na akong gana makipag-usap sa kanila. Magpadala ng isang team sa barangay ng Pag-asa, lalawigan ng Silangan para sila arestuhin. Direktor Santos, wala na talagang pagkakataon? Binigyan na kayo ng pagkakataon. Akala mo ba, pagkatapos ng pangyayari sa resort, makakapaglibot-libot pa kayo? Kung naging mabuti kayo, hindi ito mangyayari. Direktor Santos, pinipilit mo ako. Panginoon ng Ahas. Talagang matigas ang ulo. Takbo, ang pamilya Santos ay may kapangyarihan sa buong bansa. Kung hindi tayo tatakbo ngayon, lahat tayo ay makukulong at manatili sa kulungan habang buhay. Takbo, takbo. Sofia, Hulihin si Ella? hulihin siya, kaya tayo mabubuhay. Magpapakamatay ka. Tumakas si Tito Daniel. Ginoong De La Cruz, si Binibining Sofia ang mahalaga, si Daniel Reyes. Hindi siya makakatakas, hindi na kailangan. Huwag kang mag-alala, Ginoong De La Cruz. Kapag dumating na ang mga tao ng pamilya Santos, madali lang natin siyang mahuhuli. Haharapin niya ang batas. Alam kong napakatuso ni Daniel. Natatakot ako na baka makatakas siya at gumawa pa ng ibang gulo. Alam ko ang iyong mga alalahanin. Totoo, isang taong tuso tulad niya. Para sa kanyang sarili, kaya niyang gawin ang lahat at saka may gabay pa ng Panginoon ng Ahas. Kung hindi mag-ingat, baka magkaroon pa ng kaunting problema. Kung ganoon ang inaasahan, ang paghuli sa kanya, pwede nating ipaubaya sa mga profesional kahit ang grupo ng seguridad ng dilim sa ilalim ng pamilya Santos ay may malaking problema sa sangay sa lalawigan ng Silangan. Pwede ring humingi ng tulong sa gobyerno. Samantala, Ginoong De La Cruz, kailangan lang kayong nasa ilalim ng proteksyon ng aming mga tao. Para wala nang sakuna, darating na ang mga tauhan namin. Haharapin nila ang batas. Sumpain si Marco De La Cruz, sumpain ng pamilya Santos, sumpain ng Ahas. Pagsisisihan ninyo ito. Sino ka? Ginoong Lim. Ang gusto ninyong invest sa barangay ng Pag-asa ay para bang maghanap ng isang uri ng ahas? Paano mo nalaman? Ano ang balak mo? Alam ko kung nasaan ang ahas na hinahanap ninyo. Sigurado ka? Hindi ko inaasahan ito. Ang pamilya ni Sofia ay mukhang respetado sa labas, pero nauugnay pala sila sa mga masasamang grupo. Ibinenta pa nila ang kanilang anak na babae. Wala silang puso. Ano ba yan? Ito, narinig ko lang. 10 taon na ang nakalipas na bilanggo si Marco. Ito pala si Sofia Garcia, ang gumawa kasama ng mga tagalabasan. Dati, napakabuti ni Marco sa kanila. Siya ang namamahala sa isang malaking kooperatiba at may oras pa siyang alagaan ang pamilya. Napakahusay na manugang. Paano nagawa iyan ng pamilya ni Sofia? Sa totoo lang, Si Marco ay mabuti sa atin dati. nagtatag siya ng kooperatiba at hindi niya nakalimutan ang baryo. Pero nang kontrolin ito ni Daniel Reyes, wala kaming natanggap na benepisyo. Dapat naisip namin noon pa. Si Marco ay pinagbintangan. Ginoong De La Cruz, matapos mahuli si Sofia at ang iba pa, ang hantungan nila ay habang buhay na pagkabilanggo. Sina Miguel Tan at Antonio Ramos ay sangkot sa mabigat na krimen.
Tiyak na mapaparusahan sila ng kamatayan. Si Daniel Reyes na lang ang natitira. Sa loob ng ilang araw, mahuhuli na rin siya. Tapos na ang lahat. Ano ang plano mo ngayon? Wala rin akong gana makipag-ugnayan sa mga tao ngayon. Mas mabuti pang manatili na lang sa barangay ng Pag-asa. Alam na ng mga taga-barangay ang totoo. At puro kakilala ko sila. Mas magiging maayos ang pakikitungo natin sa isa't isa. Ang pinakamahalaga ay si Ella. Matagal siyang inapi ni Sofia at ng kanyang ina. Ang trauma niya ay kailangan ding pagalingin dito. Ito ang lugar para makabawi siya. Kung hindi, sa tuwing makakakita siya ng pamilyar na eksena, baka magkaroon pa siya ng takot. Tama ka. Ang trauma ng kabataan ay kailangang harapin ng diretso para mawala. Hindi ito maiiwasan. Binibining Santos, mukhang alam na alam ninyo ito. Ang nangyari sa akin noon ay hindi rin maganda kumpara kay Binibining Sofia. Kung hindi ako sinaklolo ng Panginoon ng ahas, tiyak na wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Binibining Santos, maaari ninyo bang ikuwento ang tungkol sa Panginoon ng ahas? Ang alam ko lang, mataas ang espiritu nila. Ngunit mahirap isipin na ang isang malaking pamilya tulad ng pamilya Santos ay sumusunod sa kanilang utos. Mahaba ang kwento niyan. Ayon sa mga bakas, malapit na siya. Isang gabi lang ang lumipas, hindi siya makalalayo. Marco, ako'y nasa ganitong kalagayan na hindi mo pa rin ako pinatawad. Huwag mo akong bigyan ng pagkakataon kung hindi sasaktan kita. Ahas. Ang ahas ni Marco. Wag. Ayokong mamatay. Tumahimik ka na, matanda. Bathala ng kagubatan, pakawalan mo siya. Isa na namang malaking ahas. Kaya ba sa mundong ito may mga halimaw talaga? Hindi ito mutation. Kahit gusto kong gawing tunay na batala ang batala ng kagubatan, sayang, sa ngayon isa pa rin siyang gene mutation. Pero kung mahuhuli natin ang orihinal na genie at makuha ng batala ng kagubatan ang genie ng mahabang buhay, kahit ang mga halimaw sa mitolohiya sa harap ng batala ng kagubatan ay mga ordinaryong nilalang lamang. Ginong Lim, kayo... Gusto mong itanong bakit ganito ko kasigurado sa pagsasabi ng katotohanan? Sa utak mo, hindi ko kailangan gumamit ng panlilin lang. Sabihin mo, ang original na genie, nasaan? Ginoong Lim, ilabas mo muna ako at ipadala sa bansang araw, saka ko sasabihin kung nasaan ang hinahanap mo. Nakikipagtawaran ka sa akin? Ako? Kailangan ko munang tiyakin ang kaligtasan ko. Bakit ko naman sasabihin? Batala ng kagubatan, turuan mo siya kung paano maging isang mabuting aso. Ako, sasabihin ko. Ang hinahanap mo nasa baryo sa ibaba. 70 taon na. Ang original na gene na nawala ng 70 taon. Sa wakas ay natagpuan ko na. 70 taon Panginoon ng ahas, 70 taon na ba siyang nabubuhay? Tama. Huwag mong tingnan na ang Panginoon ng ahas ay mukhang ordinaryo lang pera 70 taon na talaga siyang nabubuhay. Mahigit 70 taon na ang nakalipas. Ayon sa sinabi mo, Binibining Santos, ang Panginoon ng ahas ay talagang sa pamamagitan ng teknolohiyang mutasyon ay isinilang. Tama. Lahat ng ito ay dulot ng kalikasan. Mahigit 70 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa mundo, sinalakay ng mga taga-bansang araw. Sa buong bansa gumawa sila ng maraming laboratorio. Sa malapit sa barangay ng Pag-asa, may isang instituto ng pananaliksik sa kakaibang hayop ng bansang araw. Ang Panginoon ng ahas ay mula sa institutong iyon nakatakas. Mga taga-bansang araw? Ang masasamang ginawa ng mga taga-bansang araw noon, alam mo rin iyan. Ginoong De La Cruz, ang tinatawag na Instituto ng Pananaliksik sa Kakaibang Hayop ay ginawa rin ng mga taga-bansang araw upang saktan ang mamamayan ng Kyushu na itinatag. Mga demonyong taga-bansang araw, talagang hindi namamatay ang puso ng Kyushu. Gusto nila sa pamamagitan ng mga hayop at ahas sa bundok na magsaliksik ng isang virus na henetiko laban sa mga taga-Kyushu. Ngunit hindi nila inaasahan na aksidente silang nakalikha ng isang uri ng mutanteng ahas. Ang ahas na ito ay may gene ng mahabang buhay. Matalino rin ito, hindi ito papahuli sa tao. Matapos matuklasan ng mga taga-bansang araw ang ahas na ito, nagsimula silang mag-aral ng immortalidad. Immortalidad? Tama siya, ang walang kamatayan. Ang Panginoon ng ahas ay ang tanging isa na orihinal na gene ng mutanteng ahas. Pero hindi sila nakaani ng anumang resulta. Sa halip nakahanap ng pagkakataon ang Panginoon ng ahas upang makatakas mula sa instituto. Ang Panginoon ng ahas ay hindi pangkaraniwang matalino. Matapos makatakas mula sa instituto, siya ay gumagala sa iba't ibang lugar sa Jiuzhou.
Iniligtas ang mga tao sa Diyos na inapi ng mga taga-bansang araw. Kasama rito ang mga ninuno ng aking pamilya Santos. At ang mga ninuno ng maraming makapangyarihang pamilya. Ganun pala, kaya naman ang pamilya Santos na isang malaking pamilya ay itinuturing ang Panginoon ng ahas na parang Diyos. Kahit na walang utang na loob ang Panginoon ng ahas sa pamilya Santos sa pagtatag ng aming angkan, mayroon din siyang dakilang kabutihan sa pagliligtas sa mga tao sa Diyos ho. Sa puntong ito lamang ay sapat na upang ang pamilya Santos ay ituring ang Panginoon ng ahas bilang isang nakatatanda. Ngunit kung ganoon, 10 taon na ang nakalipas, ang Panginoon ng ahas, bakit siya na aksidente sa daang bundok? Binibining Santos, bakit ninyo sinasabi na ang Panginoon ng ahas ang tumulong sa inyo upang maabot ang kasalukuyang katayuan? Aksidente lang ito, 10 taon na ang nakalipas. Ang Panginoon ng ahas ay bumalik sa barangay ng Pag-asa upang bisitahin ang lumang lugar. Ngunit hindi inaasahan ang aksidente. Sa mga bundok malapit sa barangay ng Pag-asa, natuklasan ang kanyang mga inapo. Iyon ay ang Batang Panginoon. Bagaman minana ng Batang Panginoon ang mga genie ng Panginoon ng ahas, ang kanyang katalinuhan ay pambihira rin. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi kasing lakas ng Panginoon ng ahas. Kaya't aksidenteng nasalanta ng landslide. Malubhang nasugatan. At kasama pa na ang Panginoon ng ahas, noong panahong iyon ay katatapos lamang ng kanyang pagpapalit ng balat ay mahina ang katawan. Kaya napilitang humingi ng tulong sa daan. Buti na lang at nakilala si Ginoong de la Cruz. Kung hindi, ang Panginoon ng ahas at ang Batang Panginoon 10 taon na ang nakalipas, baka napahamak na. Kaya, masasabi na si Ginoong de la Cruz ay hindi lamang ang tagapagligtas ng Panginoon ng ahas, kundi pati na rin ang lahat sa amin na nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon ng ahas. Gumawa lang ako ng maliit na tulong. Sa katunayan, mayroon akong sariling interes noong mga panahong iyon. Iniisip na kumita ako ng pera sa aking bayan at iligtas ang ahas upang magbigay balik sa mga nilalang ng aking bayan. Hindi ko talaga inisip iyon ng marami. Ang isang mabuting tao ay hinuhusgahan sa kanyang mga aksyon, hindi sa kanyang intensyon. Bukod dito, ang ideya ni Ginoong de la Cruz na magbigay balik sa kalikasan ay isa ring mabuting hangarin. Hindi mo talaga kailangang makonsensya. Tungkol sa bagay sa pagitan ko at ng Panginoon ng ahas, hindi naman komplikado. Basta noong nasa grupo ako, hindi pinapansin, nakaranas ng hirap. Sa pagkilala ng Panginoon ng ahas, saka ko lang nakuha ang pagtanggap ng pamilya at nagkaroon ng lahat ng ito ngayon. Mga lumang bagay na iyan, sa lakas ng bansa ngayon, kahit gaano kayabang ang mga taga-bansang araw, hindi na sila maglalakas loob na gumawa ng masama. Sabi ng master, si Sofia Garcia at ang kanyang nanay ay nag-aalaga ng 2 malaking ahas sa bahay. Gusto nilang kunin ang magandang feng shui ng barangay ng Pag-asa. Si Marco de la Cruz noong natuklasan ito ay hindi pumayag, kaya siya ay pinagsabwatan ng 2 iyon at ng 1 su upang ipakulong. Bagong panahon na, saan naman ganyan ang usapan? Kahit hindi, mapanganib din ang ahas. Alam kaya ni Marco? May ahas pa ba sa pamilya Garcia? Baka mapahamak siya sa ahas. Ano ito? Si Marco ay mabuting tao. Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Marco, nasa bahay ka ba? Lumabas ka agad. May panganib sa inyong bahay. Marco, lumabas ka. Ginoong Lim, talaga bang magagawa ito? Sa tabi ni Marco de la Cruz, mayroon pang pinuno ng pamilya Santos at marami pang proteksyon mula sa grupo ng seguridad ng dilim. Sa mga magsasaka lang na ito, Bilang isang tagapaghiganti, hindi man lang kilala ang sariling kaaway. Ang pagbagsak mo ngayon ay may dahilan. Masyadong tanga. May isang matandang kasabihan sa inyong Kyushu, ang isang maginoo ay maaaring lokohin sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Si Marco de la Cruz ay kilala sa kanyang kabutihan. Ang pamilya Santos ay sumusunod sa batas at naniniwala sa paggawa ng mabuti. Sa pagharap sa masasamang tao, sumusunod pa rin sila sa batas, lalo na ang mga magsasaka. Ang ibig ninyong sabihin ay, kung ako ay kikilos kasama ang batala ng kagubatan, kahit na kaya kong labanan ng orihinal na genie na iyon at hindi matakot sa maraming ahas, hindi ako makakalaban sa teritoryo ng Kyushu, laban sa pamilya Santos. Ngunit kung ang mga magsasaka ang kikilos, iba na ang sitwasyon. Kahit gaano kalakas ang pamilya Santos, kung ayaw nilang gumawa ng masama, hindi nila magagawang kahit ano sa mga magsasaka na ito. Mapapanood lang nila na patayin ng mga magsasaka ang orihinal na genie. magandang plano, Ginoong Lim. Sa ganitong paraan, tiyak na mamamatay ang 2 malalaking ahas. Kapag namatay ang orihinal na genie, ayon sa aking pagsisiyasat, dahil sa pagtingin ng pamilya Santos sa tinatawag na Panginoon ng ahas na ito, tiyak na magkakagulo. Hindi na nila papansinin ang pamilya ni Marco de la Cruz. Saka ipagagawa ko rin sa aking konsorsyum ng bansang araw na salakayin ang mga negosyo ng pamilya Santos. Maaari kang maghiganti sa pagkakataong iyon.
Mga tiyo at tiya, ano ang ginagawa ninyo? Si Sofia Garcia at ang kanyang ina ay naipasok na sa bilangguan. Kung sila ay may utang pa sa inyo, kapag nabawi ko na ang kooperatiba ng Bundok Jade, maaari ko kayong bayaran ng naayon. Hindi naman talaga kailangan na gawin ninyo ito. Marco, ano ang tingin mo sa amin? Tama, ikaw ay nasa gipit na sitwasyon. Paano kaming sa ganitong panahon ay hihingi pa ng bayad sa iyo? Tutulungan ka namin. Sa bahay ni Sofia Garcia ay may 2 malalaking ahas na ginagamit upang sipsipin ang feng shui ng ating nayon. Alam na ito ng lahat. Lumabas ka na, papasukin mo kami. Tutulungan ka naming patayin ang ahas. Si tatay at si tita Santos, sigurado bang walang mangyayari sa kanila? Tiyak na may nananadya sa likod. Marco, halika rito agad. Baka hindi mo alam, ang ahas ay nakatago sa loob ng bahay ng pamilya Zhao. Huwag kang mapahamak. Matandang kapitan, may nagsabi ba sa inyo ng kahit ano? Wala namang tinatawag na feng shui sa mundo. Wala ring malaking ahas sa pamilya Zhao. Kung meron talagang mga kababayan, paano naman hindi nila iyon nakita? Marco, alam kong mabuti ang puso mo. Ayaw mong makulong sina Sofia at ang kanyang ina. Ngunit makatitiyak ka. Alam nating lahat na mabuti kang tao. Hindi na madadamay si Ella dahil sa malaking ahas. Natatakot lang kami na mapahamak ka. Tama, Marco. Sobrang naapi ka na ng pamilya Zhao. Huwag ka nang magsalita para sa kanila. Ang mabait ay sinasamantala. Mapapasama ka lang dyan. Binibining Santos, baka si Daniel Reyes? Sa loob ng isang gabi, saan siya nagkaroon ng oras? At hindi na rin siya ang may-ari ng kooperatiba ng Bundok Jade. Hindi niya magagawa iyon. Kaya sobrang kakaiba naman nito, parang may sadyang gustong gawan ng masama ang Panginoon ng ahas. Hindi naman ito mahirap, kahit na madaling maimpluwensyahan ang mga taga-nayon. Ngunit kapag pumagit na ang mga autoridad, maniwala naman sila, kahit na ang tungkol sa Panginoon ng ahas ay sa publiko. Mahirap na magsalita ang mga opisyal, ngunit sa mga nailigtas ng Panginoon ng ahas noong unang panahon, may ilang matatandang sundalo na nakakita sa kanya. Kung makontak lamang sila, hindi mahirap ayusin ito. Kailangan lang nating pigilan ang mga taga-nayon. Kung hindi, sa galit ng Panginoon ng ahas, ayaw niyang manakit ng tao, baka mapahamak siya. Hindi naman ito mahirap, madaling maimpluwensyahan ang mga taga-nayon. Pero kapag nagsalita na ang gobyerno, maniniwala naman sila. Tungkol sa Panginoon ng ahas, sa publiko, hindi magandang magsalita ang mga taga-gobyerno. Pero sa mga nailigtas niya noon, may ilang dating sundalo na nakakita sa kanya. Makipag-ugnayan lang tayo sa kanila at madali itong malulutas. Kailangan lang pigilan ang mga taga na yon dahil kung hindi, sa ugali ng Panginoon ng ahas, ayaw niyang saktan ang tao, baka mapahamak siya. Binibining Santos, kayo na ang makipag-ugnayan. Sa mga kababayan naman, ako na ang mangungusap. Kahit may mangyaring hindi inaasahan, bago ako mapahamak, tiyak na hindi ko sila pababayaan. Mga kababayan, hindi ko alam kung saan ninyo narinig ang balitang iyan. Pero alam naman ng lahat kung sino si Marco de la Cruz. Kung si Sofia at ang nanay niya ay talagang nag-aalaga ng isang malaking ahas na sumisira sa nayon, magkukunwari ba ako? Sana huwag kayong maging kasangkapan ng iba. Tama si Marco. Mabuting tao siya. Kung totoo ang tungkol sa malaking ahas, paano niya hahayaan na hindi tayo pumasok at maghanap? Marco, kung ganoon, papasukin mo kami at kahit may ahas o wala, makakaalis na kaming panatag. Nag-aalala lang ang mga kababayan para sa'yo, walang masamang intensyon. Tama si Kuya Benjo. Ang mga kababayan, natatakot lang sila na baka mapahamak ka. Papasukin mo kami para tingnan, para suriin namin para sa'yo. Sa ganitong paraan, lahat ay magiging panatag. Tita Leo, wala namang mangyayaring masama, di ba? Huwag kang mag-alala, Ella. Nasa labas ang mga security guard na nagbabantay sa tatay mo. Nag-imbita na ako ng ilang matatanda. Dumating na sila. At malulutas na ang problema. Walang mangyayaring masama. Mga kababayan, ang mga taga-imbestiga ng gobyerno ay kakakuha lang mula sa bahay at hinuli sina Sofia. Kung may malaking ahas nga, hindi ba ito mahahalata ng mga investigador? Siguradong makikita nila iyon. Kahit hindi kayo maniwala sa akin, Marco, dapat kayong maniwala sa gobyerno. At dito sa akin, marami akong tauhan mula sa kumpanya ng seguridad. Kahit may ahas, hindi ako mapapahamak. Kagabi, marami akong nakitang ahas na lumitaw sa baryo. Si Sofia at ang nanay niya sa bahay, matagal na silang nag-alaga ng ahas, tiyak na may taguan sila na parang cellar. Hindi alam ng inspection team na may ahas kaya hindi nila sisilipin ng mabuti sa mga tao naman ng kumpanya ng seguridad. Iilan lang sila. Ano bang magagawa nila? Narinig ko rin ang ingay ako rin. Akala ko. Magbabago na ang panahon, oo. Nakita ko rin kagabi maraming ahas sa daanan sa gabi, muntik na akong mamatay sa takot. Ang mga tao sa Kyushu ganyan talaga sila basta bigyan lang ng maliit na pakinabang kaya nilang ipagkanulo ang sarili nilang lahi. Ngayon, tingnan natin kung paano haharapin ni Marco. Yan ang mga kababayan natin ay para sa ikabubuti niya, kaya sila pumunta para tumulong.
Kahit may Pamilya Santos siyang sandalan, hindi naman niya mapapagawa ang Pamilya Santos para supilin ang mga mamamayan sa hitsura mo. Parang gusto mong mangyari to. Nagkakamali kayo, Ginoong Lim, mahalaga ang inyong plano. Gusto ko lang manood ng gulo ni Marco, iyon lang. Ano ang nasa isip mo? Alam na alam ko gusto mo lang ipadala ng Pamilya Santos ang mga tao para supilin ang mga mamamayan at ilantad mo yon gamitin ang gobyerno laban sa Pamilya Santos para makapaghiganti ka napakatangang paraan. Anong Pamilya Santos? Ang aking batala ng kagubatan lalamunin ang orihinal na gene, pagsasamahin para makuha ang gene ng mahabang buhay at magtatatag ako ng angkan ng mahabang buhay. Anong Pamilya Santos? Mga buto na lang sa libingan kung may utak ka kahit konti, dapat alam mo ang tapusin ng aking plano, ang pinakamagandang wakas para sa iyo. Napakatalino ninyo, Ginoong Lim. Ako ay ignorante, hindi ka mag-alala. Dahil natulungan mo akong mahanap ang orihinal na gene, kapag tapos na ang lahat isasama kita sa bansang araw, bibigyan kita ng pagkakataong maging mataas. Maraming salamat, Ginoong Lim. Mga kababayan, hindi kayo pwedeng pumasok. Marco, anong ibig mong sabihin? Lahat naman ay para sa iyo. Bakit parang nag-aalangan ka? Aba, oo nga. Marco, masyadong kahina-hinala ito. Marco, baka naman natuklasan mo na ang malaking ahas at gusto mo itong alagaan mag-isa? Hindi naman na, di ba? Mahirap talagang malaman ang totoo sa isang tao. Dati napakaraming nagnegosyo. Bakit si Marco lang ang umangat at naging pinakamayaman pa? Kanino ba ang ahas ng pamilya Zhao? Hindi natin masisiguro. Malay mo. Si Sofia Garcia at ang kanyang ina ipinakulong si Marco para makuha ang ahas. Marco, papasukin mo kami. Isang tingin lang, kung hindi mo alintana ang sarili mo, isipin mo naman ang iba. Kung may ahas nga sa bahay mo, paano kung mapahamak ang iba? Marco. Umalis ka na dyan. Kung hindi, kung kami aksidente kang masaktan, hindi maganda. Kuya Marco, yung ahas hindi naman iyong alaga mo? Ngayong nakalaya ka na sa bilangguan, mag-aalaga ka pa ba? Sabi nila, nakuha mo na ang mga share sa kooperatiba ng Bundok Jade. Dahil ba nakuha mo ang ahas? Ikaw ang may pakana niyan. Marco, ano yung sinasabi mo? Mga kababayan, nag-aalala sila na may malaking ahas na nananakit. Kaya pumunta sila para tingnan. Para sa baryo lang naman. Anong ibig mong sabihin na may pakana? Marco, sobra ka na. Marco, kung hindi ka pa aalis, hindi na kami magdadalawang isip. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ayaw niya tayong papasukin. May nakatago siya. Baka siya at ang pamilyang Zhao ang nag-alaga ng ahas. Tama. Oras na para sa huling apoy. Ginoong Lim, talaga bang epektibo ito? Naalala ko, ang malaking itim na ahas sa likod ni Marco ay may kakayahang kontrolin ang mga ahas. Tanga, hindi naman ako mag-uutos ng makamandag na ahas para manakit. Ipapakita ko lang sa mga tao ang paglitaw ng mga ahas. Lalabas ang maraming ahas. Sa tingin mo may maniniwala pa ba kay Marco? Magandang plano, Ginoong Lim, sa ganitong paraan. Hindi na makapagpaliwanag si Marco. Marco, totoo ba na gaya ng hinala ng lahat nag-alaga ka ng masasamang ahas? Kapitan, bakit ayaw ninyo akong paniwalaan? Ako si Marco, lumaki sa baryong ito. Anong klaseng tao ako, hindi ba alam ng lahat? Wala nang iba. Noong 10 taon na ang nakalipas bago ako nakulong. Noong pinatatakbo ko ang kooperatiba, hindi ba ako nakatulong sa baryo? Tingnan ninyo. Ilang tao sa baryo ang nagpatayo ng bahay na hindi ko tinulungan? Huwag kayong magpaloko. Ngayon ba ang oras para pag-usapan ang nakaraan? Ang focus ngayon ay ang ahas. Kung may makamandag na ahas sa baryo iyon, ay magdudulot ng panganib sa lahat, lalo na sa mga bata. Mahilig silang pumasok sa mga damuhan. Paano kung makagat ng ahas? Sino ba talaga ang nag-utos sa'yo na mang-udyok sa lahat na pumunta? Si Daniel Reyes ba? Anong Daniel Reyes? Kahapon pa siya pinalayas mo, paano ako makukumbinsin niya? Itong si Benjo. Kahit medyo magulo siya sa dati. Mabuti naman siyang tao. Marco, kung ayaw mong makipagtulungan, okay lang. At sinisisi mo pa si Benjo, iyon ang mali mo. Marco de la Cruz, ano ba ang dahilan kung bakit mo kami pinipigilan? Papasok lang kami at titingin. Ganito tungkol sa ahas, bibigyan ko kayo ng paliwanag. Pero ngayon ay hindi talaga maganda. Umuwi muna kayong lahat. Maaari kong bigyan ang bawat pamilya sa baryo ng 100,000 bawat isa. Ahas, napakaraming ahas. Meron din dito, marami. Marco, nag-alaga ka nga ng ahas. Marco, ikaw ba ang nagdala ng mga makamandag na ahas na ito? Bakit ang sama ng ugali mo? Sige, nag-alaga ka ng ahas para sa kaligtasan ng baryo, pero pinarami mo pa ang mga makamandag na ahas para saktan ang lahat. Gusto mo bang pumatay ng tao? Wala naman. Hulihin ninyo si Marco.
Hulihin si Marco. Patayin ang mga ahas na nananakit. Mga kababayan, pasok. Hanapin ang ahas na pinalaki ni Marco na nananakit. Ito tiyak ang hari ng ahas. Ang daming makamandag na ahas dito. Kailangan patayin ang hari ng ahas. Para nating maitaboy ang mga ahas. Huwag kayong pumasok. Hindi kayo maaaring pumasok. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Huwag naman ganito. Panginoon ng ahas, batang Panginoon, magtago muna kayo. Kahit mahuli kayo, huwag kayong mananakit kanino man. Kung hindi, malaking problema. Kung wala ng paraan, dadalhin ko ang mga security ng grupo ng seguridad ng dilim. Para harangin ang ilan sa kanila. Saka kayo umalis. Ella, dito ka lang maghintay. Huwag mong ipaalala ang tatay mo. Hindi ko inakala na may mga tao pa pala na gustong samantalahin ang pagkakataon para saktan kayo, Panginoon ng ahas. Hindi ako nakapaghanda, kasalanan ko ito. Patawad, Panginoon ng ahas. Huwag kayong mag-alala, Panginoon ng ahas. Aayusin ko na ito. Hindi ko hahayaang masaktan si Ginoong De La Cruz. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ang mga tauhan ng inspection team ay nasa paligid pa ng baryo. Kung magkakagulo kayo rito, di ba kayo natatakot makulong? Yung pinuno ng malaking kumpanya, mukhang kaya niyang makipag-usap sa mga taga-inspeksyon. Dapat ba tayong matakot? Bakit tayo matatakot sa kanya? Ano naman kung malaking pinuno, yung mapaminsalang ahas ni Marco, ay napipinsala na sa ating buong baryo? Mamamatay na tayong lahat at matatakot pa ba tayo sa malaking pinuno? Sabay na hulihin, hanapin muna ang mapaminsalang ahas. Oo. Hanapin muna ang mapaminsalang ahas. Ilabas natin ito at harapin. Sakmalin sila. Patayin ang malaking ahas. Base sa ugali ni Marco, tiyak na hindi niya titigilan ang paghadlang sa mga taga na yon. Kapag nagalit ang mga taga na yon, hindi nila iinda kung sino ka man. Baka hindi ko na kailangan pang kumilos at baka mamatay siya roon. Masyado kang nag-iisip. Ang paghuli ng ahas ay paghuli lang ng ahas. Hindi ako papatay ng tao rito. Ito ay Kyushu. Bilang isang dayuhan, kahit gaano ako magtago, kung magkakaroon ng homicide, hindi ba ako mahahanap ng gobyerno ng Kyushu? Ang plano ng mahabang buhay ng imperyo bago makamit ang mga resulta, hindi ko pinapayagan ang anumang aberya na makakaapekto sa buong plano. Iniisip mo ba na may ganito akong kakayahan, ngunit ang aking pagkilos ay napakaingat? Ginoong Lin, hindi ko yun naisip. Ito ang dahilan kung bakit kayong mga taga-Kyushu ay hindi kasing husay ng aming mga taga-bansang araw. Kaming mga taga-bansang araw, para sa dakilang layunin, ay kayang tiisin ang lahat nang hindi kayang tiisin ng iba. Ito ang siyang dapat na pag-uugali ng isang taong magtatagumpay. Sige na. Ikaw, hangal na taga-Kyushu, ay hindi maintindihan ng ganitong sigasig, malapit nang magkaroon ng resulta. Kapag nakipag-ugnayan ang orihinal na Jin sa mga taga-nayon ayon sa modus operandi ng orihinal na Jin, tiyak na tatalon ito sa gubat at papasok sa bitag na itinakda ko at ng batala ng kagubatan. Sa oras na yon, ang aking dakilang plano ay tunay na magsisimula. Hulihin silang dalawa, huwag hayaan silang makatakas. Hulihin sila. Hulihin sila, hulihin sila. Ginoong De La Cruz, mamaya lulusob kami para gumawa ng daan. Mauna ka na. Sina Panginoon ng ahas at batang Panginoon, sasamantalahin din nila ang pagkakataon para umalis. Pero, Huwag kang mag-alala. Kapag umalis na sina Panginoon ng ahas at batang Panginoon, ikaw at ako ang aakit ng atensyon ng mga taga-baryo. Hindi sasaktan si Ella. sige. Makinig sa utos ko. Lahat ay humarang sa mga taga-baryo, gumawa ng daan palabas. Tandaan, huwag saktan ng sinuman. Ang laki ng ahas. May malaking ahas talaga. Patayin ang ahas. Patayin muna ang ahas, saka hulihin si Marco De La Cruz. Patayin ang ahas. Patayin ang ahas. Orihinal na Jin, talagang orihinal na Jin. Meron pang dalawa, nasa atin na. Kahit hindi sila masaktan ng mga taga-baryo, mahuhulog pa rin sila sa aking bitag. Marco De La Cruz, sa pagkakataong ito, patay ka na. Jin ng mahabang buhay, nandito na ako. Patayin ang ahas. Lolo Chen. Lolo Lu. Nasaan ang ahas? Biglang nawala. Saan kaya nagtago ang dalawang malalaking ahas na iyon? Hanapin sa paligid. Hindi magandang ideya. Maghiwalay tayo sa paghahanap. Kahit na makatagpo tayo ng malaking ahas, mapanganib pa rin. Dapat talaga nating mahanap ang malaking ahas. Paano ako makakakuha ng pera? Ako. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, kung hindi natin mahanap ang malaking ahas, ito ay magiging panganib sa baryo.
Benjo, may itinatago ka bang bagay? Hindi mo sinasabi sa amin? Kapitan, paano ako magkakaroon? Benjo, bilang isang taga-Jujo, nakikipagsabuatan ka sa mga taga-bansang araw. Pinapahamak mo ang heroikong halimaw ng Jujo. Hindi ka karapat-dapat na maging taga-Jujo. Mga kababayan, ako ay isang veterano ng digmaan. Maaari kayong pumunta anumang oras sa opisina upang i-verify ang aking pagkakakilanlan. Maaari ko ring patunayan na ang dalawang ahas na hinahabol ninyo ay noong panahon ng digmaan, mga heroikong halimaw na may utang na loob sa mga taga-Jusho. Kuya Benjo, paano mo nagawa yan? Ang iyong lolo ay pinatay ng mga taga-bansang araw para sa sarili mong kapakanan, nakikipagsabuatan ka sa mga taga-bansang araw. Mga kababayan, ngayon ay hindi paglilitis ng traidor na ito ng Jujo. Sapat na ang mahuli siya. Ang mahalaga ngayon ay hanapin ang heroikong halimaw. Hindi dapat ang halimaw na may utang na loob sa mga taga-Jujo ngayon dahil sa ating maling paghatol ay mapahamak sa kamay ng mga taga-bansang araw. Mga kasama, ang taga-bansang araw na palihim na nagplano ay nanggaling para sa heroikong halimaw. Ang layunin ay isang bagay mula sa katawan ng halimaw, isang sabwatan upang magsimula ng digmaan. Hindi dapat siya magtagumpay. Mga kababayan, tayo ay nagkamaling nakinig sa mga salita ng traidor na si Benjo. Muntik na tayong maging kasabwat ng mga taga-bansang araw. Kailangan nating tubusin ang ating kasalanan. Tara hulihin ang dayuhang magnanakaw. Nasaan ako? Panginoon ng ahas, binibining Bianca. Ayos lang ba kayo? Marco, nagkita tayo muli. Daniel. Kahapon, gamit ang impluensya ng pamilya Liu, habang pinapahiya mo ako sa lahat ng paraan, hindi mo inaasahan na darating ka sa ganitong sitwasyon, di ba? Ang mga nangyari sa baryo talaga bang ikaw ang may gawa? Tama. Ang pakiramdam na maliitin ng mga kababayan, masarap ba? Tumahimik ka, ikaw hangal. Original na Jin, sa wakas nahanap na kita. Ngayon ay ang simula ng aking David Lim, walang hanggang buhay. Original na Jin, bansang araw. Ikaw ay 70 taon na ang nakalipas tao mula sa Instituto ng Pananaliksik sa Kakaibang Hayop ng Bansang Araw. May alam ka naman, pero hindi na mahalaga. Batala ng kagubatan, patayin sila para sa akin. Panginoon ng ahas. Marco, wag mong isipin, ang tinatawag mong Panginoon ng ahas, mamamatay na siya sa bibig ng batala ng kagubatan. Ang kuwebang ito ay bitag na espesyal na inayos ni Ginoong Lim, naglagay ng pang-akit ng ahas. Ay ginawa para sa iyong Panginoon ng ahas. Nakalanghap ng pang-akit ng ahas, ang nagbagong gene sa kanyang katawan ay pansamantalang masusugpo. Mawawala ang lakas ng mutated gene. Mabuti. Ito ay sa gene fragment ng original na gene, nagsama ng iba't ibang makapangyarihang ahas at insekto na ginawang makapangyarihang mutated na nilalang. Kahit ordinaryong kanyon ay hindi ito mapapatay. At kapag nalunok na niya ang original na gene, makakakuha pa siya ng katawan na walang hanggan, katawan na hindi namamatay. Maging sa bansang araw ang tunay na kasalukuyang walong ulong ahas. Marco, tigilan mo na ang panonood. Kung may panahon ka, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mo. Kapag namatay ang iyong ahas, yun na ang iyong kamatayan. At ako, pagkatapos kong maghiganti sa iyo, ay lilipat sa bansang araw at magiging nakatataas sa iba. Ipagpapatuloy ang nararapat kong buhay, ang magandang buhay. Binibining Bianca. Parang itlog na sumalpok sa bato. Paano nangyari? Hindi ba siya uminom ng weak potion? Bakit siya naging mas malakas? At ito ay evolution. Hindi. Hindi. Hindi ito dapat ganito. Panginoon ng ahas. Binibining Bianca. Panginoon ng ahas, Ginoong de la Cruz.
Panginoon ng ahas. Ang dalawang taong ito seryosong lumabag sa maraming batas sa ilalim ng hatol ang parusang kamatayan ay hindi maiiwasan. Ang mabuti ay may gantimpala, ang masama ay may kaparusahan. Hindi ito hindi darating, ang oras ay hindi pa dumarating. Ang mga gumagawa ng masama sa huli ay haharap sa parusa ng batas.